Kamusta MGA ka manwa? Welcome sa channel kung saan binibigyang buhay natin ang mundo MGA manwa. Dito, tatalakayin natin ang MGA kwentong puno ng aksyon, damdamin, at plot twist na hindi mo inasahan. Kung mahilig ka sa MGA badass na bida, epic na laban, at nakakabighaning storyline, nasa tamang lugar ka. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, at simulan na natin ang review. Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang kamay sa langit. May tinatawag na nagpayanig sa lupa sa paligid. Lumabas ka na, bata. Napapalibutan ang bagay na iyon ng mga itim na anino na mabilis kumilos kaya't hindi ito makita ng malinaw. Nagutos siya, ako, ang lolo, ay kailangang manatili rito para bantayan ang demonic embryo. Sabi ni Evil Cloud Ancestor, habang kinakalog ang kampana sa kanyang kamay. Pumunta ka at hulihin mo ang mga cultivator ng sekta na iyon para sa akin. Ang bagay na iyon ay may dalawang maningning na mata at buong katawan na itim. Pagkatanggap ng utos, mabilis itong lumipad. Muling umalingaw-ngaw ang kanyang masamang tawa. 3 buhay na sakripisyo ang kusang lumapit sa pinto. Paanong palalampasin ko ito? Gabi na sa Cloudheart City. Nakabukas ang mga ilaw sa loob. Nakaupo si Austin Cloud na umiinom ng tsaa. Mag-ara siyang humihigop ng tsaa habang binubuklat ang mga pahina ng nobela para basahin. Sa tabi ng bintana, bumantong hininga siya. Hawak ang libro. Malapit ko nang matapos basahin ang librong ito. Nasiyahan siya. Masayang binuklat ang huling pahina. Ang pagkakakilanlan ng misteryosong salarin sa likod ng lahat ay malapit ng mabunyag. Nasa sabik siya. Nanlaki ang mga mata. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang larawan kasama ang mga salitang, "Gusto mong malaman kung sino ang salarin? Hindi ko sasabihin sa iyo." Nagdulot ito sa kanya ng matinding pagkabigla. Natigilan siya. Hindi napigilan ni Austin Cloud na magmura. Walang hiyang bata. Ang sigaw ay nagpayanig sa buong Cloudheart City. Nagtanong ang mga tao sa isa't isa. Anong nangyari? Lindol ba? Agad siyang lumipad palayo sa isang iglap. May nakakita. Nagtataka. Diyos ko. Ano iyon? Sa isang iglap. Nakarating na siya sa Cloudheart Mountain Range. Naisip niya, hindi kaya si Luna Vu? May mainit na ulo. Sinabi niya sa sarili, kahit kailangan kong patagin ang buong Cloudheart Mountain Range. Hahanapin kita, sa Cloudheart Mountain Range. Kung saan naglalakad ang grupo ni Luna Vu. Ay napakalungkot at tiwangwang. Nagsalita siya, nagtatanong, anong nangyari sa gubat na ito? Habang palalim ng palalim, lalong nagiging bulok. Unti-unting sama-sama ang kanyang kalooban. Takot ang nagsisimulang lumitaw sa kanyang puso. At saka, bakit pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin? Biglang lumingon si Byron. Malakas na nagsabi, hindi tama, may papalapit sa atin. Nagulat silang dalawa. Agad siyang inatake ng isang itim na anino. Ngunit masyadong mabilis itong kumilos kaya't walang nakakita. Parehong natigilan si Luna Vu at Moyon. Sumigaw siya, "Junior brother." Mabilis siyang tumakbo para saluhin si Byron. Tinawag, "Junior brother," habang sinusuri niya ang kalagayan ni Byron. Sumigaw si Luna Vu, "Fellow Taoist mo, mag-ingat ka." Ngunit dahil sa pagiging pabaya, inatake na rin siya sa isang iglap. Sa sandaling ito, pareho na silang bumagsak. Si Luna Vu na lamang ang natira. Natatakot siyang nagtanong, "Sino iyon?" Nanginginig ang buong katawan niya. Nauutal na sinabi, "Lumabas ka." Ngunit ang itim na anino na iyon ay lumitaw na sa likuran niya. Hindi siya nakakilos. Nanlaki ang mga mata. Ngunit unti-unti nang pumipikit ang kanyang mga mata. Yumuko si Austin Cloud. Tahimik na nag-iisip. Kakaiba. Kanina pa. Nararamdaman ko pa ang pagsabog ng spiritual energy mula sa kanila. Nakatayo siya sa tapat. Maingat na tinitingnan ng masukal na gubat sa harap. Ang leleyan ng kanyang damit ay malakas na umiihip sa hangin. Kakaiba ang katahimikan. Bakit bigla silang nawala sa isang iglap? Nag-aalangang huminto si Austin Cloud. Dahan-dahan niyang naramdaman ang hangin sa paligid. Wala ring bakas ng labanan. Bakit sila nawala? Kakaiba. Sino kaya ang gumawa nito? Biglang tila may gumambala sa espasyo sa paligid niya. Ang mga dahon ay umugang. Pagkatapos ay dahan-daang nahulog. HMPH. Bahagyang ipinikit ni Austin Cloud ang mga mata. Ginamit ang kanyang pangunawa sa katawan para maramdaman ang paligid. Sa sandaling ito,
Agad na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ang isang malaking bilog ng alon ng tunog. Sa hangin, tila may nakatagong kung ano. Vut, isang lilang enerhiya na parang isang malaking kutsilyo ang malakas na hamampes patungo kay Austin Cloud. Ang mga malalaking puno sa paligid ay unti-unting nabuwal. Nagpatong-patong sa isa't isa. Ipinikit ni Austin Cloud ang mga mata. Hindi gumagalaw, habang papalapit pa rin ang madilim na enerhiyang iyon. Agad niyang iminulat ang mga mata. Ang mapusyaw na asul na mga mata ay nanlilisik sa tapat. Ang lilang kinetic energy ay mabilis na sumugod paitaas. Direktang tinutumbok ang kanyang mahalagang bahagi. Dumilim ang mukha ni Austin Cloud. Nakatingin sa kalaban. Ang ekspresyon ay nakakatakot hanggang sa manginig. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Nanginginig ang mabilog na kamay ng kalaban. Pilit na hinahawakan ang sandata. Isa siyang maliit na batang babae na may magandang mapusyaw na kayumangging buhok. Nanginginig siyang tumingala, nag-aalangan. Hindi nangangahas na kumilos. Tahimik na tiningnan ni Austin Cloud ang taong kanina papuno ng killer intent. Ngayon ay umurong na parang isang maliit at cute na bulak. Yumuko siya. Mahinang nagtanong. Hindi ka makapagsalita, bilang kapalit. Isang malakas na pagtango mula sa kalaban. Muling dumilim ang ilalim ng mga mata ni Austin Cloud. Ang tatlong cultivator kanina. Ikaw ang nagpabagsak sa kanila. Tama, buhay pa ba sila? Bumaba ang gilid ng kanyang labi. Isang mukhang nananakot ng bata. Bilisan mo. Dalhin mo ako sa kanila. Ako, paparusahan kita. Nagdulot ito ng panginginig sa bata hanggang sa pagpawisan ng husto. Sa sandaling ito, isang mabangis na ungol ang biglang umalingaw-ngaw mula sa malalim na kagubatan. Na nagpagulat sa kanilang dalawa. Ang kawawang maliit na babae ay yumuko. Mahigpit na ipinikit ang mga mata sa takot. Agad siyang lumingon. Tumakbo palayo. Iniwan si Austin Cloud na may tulalang ekspresyon. Hindi maintindihan. HMPH. Tila may napagtanto. Mabilis niyang itinutok ang tingin sa tapat. Ito ang soul controlling bell. Agad na lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng isang malaking metal na kampana. Ang kakaiba ay ang mga pattern sa labas nito na tila kakaiba. Walang tigil na lumalabas ang enerhiya mula sa dulo ng kampana, na hindi may iwasang may ugnay sa kamatayan. Sinabi ni Master noon, ito ang paraan ng pagseselyo ng kaluluwa ng mga buhay na nilalang sa loob ng kampana. Nagsasagawa ng masama at makamandag na sining. Sa anyo ng batang babae kanina. Sapat na niyang naintindihan ang ilang bagay. Agad na kumislap ang mga mata ni Austin Cloud sa galit. HMPH. Mula na naman ba sa Demon Sect? Sa ibang lugar, ang tanawin ngayon ay puno ng kalungkutan. Sunod-sunod na matutulis na sandata ang nakatusok sa lupa. Sariwang dugo ang dumadaloy sa talam ng espada. Dahan-daang tumutulo sa bitak-bitak na lupa. Ang lalaking may hawak ng soul controlling bell ay malamig na sinulyapan ang mga bangkay na sunod-sunod na nakasabit sa itaas. Tono ng panunuya, bakit ang tagal mo sa labas ngayon pero wala ka pa ring nahuhuling cultivator? Malakas niyang kinakalog ang kamay, na nagpatunog sa pilak na kampana. Malakas niyang tinapakan ang maliit na katawan sa ibaba. Walang awa kahit bata pa ito. Hindi ba't ikaw ang Zuan Yin Divine Beast? Malakas at nakakatakot niyang sinabi. Hindi kaya gusto mong tumakas. Puno ng banta ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. HMPH. Kung may balak kang tumakas, ako, ang lolo, ay may daan-daang paraan para iparamdam sa iyo ang buhay na masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang mababang boses ang muling umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hindi na kailangang kumilos pa si lolo. Hindi ba't dumating na ako? Nagulat siyang lumingon sa likuran. Ang boses na ito ay, si Austin Cloud ay lumulutang sa ere. Bahagyang ngumisi. Kaya pala si Evil Cloud Ancestor. Ilang araw lang, nakapag-reconstruct ka na ng katawan. Siguro may tumulong sa iyong eksperto. Ano? Agad na nagalit ang kalaban. Automatikong bumalik sa isip ang nakakahiyang eksena noon. Ikaw, sa sandaling ito, isang malakas na pulang-pula na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Evil Cloud Ancestor. Na parang isang mabangis na pulang ahas na sumugod. Boom! Marahang nagpakawala ng spiritual energy si Austin Cloud. Hinarang ang direktang atake. Ang pulang ilusyon sa harap ay agad na naglaho. Walang anumang banta. Ngumisi siya ng may panghahamak. Sinasabi ko sa iyo, Lolo, bakit ang hina mo pa rin tulad ng dati? Agad na nagalit ang kalaban.
Namuti ang mga mata. Nakakatakot. Walang tigil na umuulit sa kanyang isip ang pang-aasar na iyon. Tiningnan niya ang taong walang magawang nakahandusay sa lupa. Malakas na nagutos. Zuan-yin, patayin mo ang taong ito para sa akin. Nang mapansing walang lakas umatake ang kalaban. Muling malakas na kinakalog ni Evil Cloud Ancestor ang pilak na kampana sa kanyang kamay. Ngunit mabilis na ginamit ni Austin Cloud ang kinetic energy para malakas na ihampas sa kanyang katawan. Nanginginig siyang napahandusay sa lupa. Bahagyang ngumiti si Austin Cloud. Itinutok ang tingin sa maliit na bagay sa tabi. Kaya pala ang pangalan mo ay Zuan-yin. Agad na nabasag sa dalawa ang pilak na kampana. Sa harap mismo ng mga mata ni Zuan-yin. Natigilan si Zuan-yin. Hindi sinasadyang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Walang tigil na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mainit na boses ni Austin Cloud. Mula ngayon, hindi mo na kailangang maging blood clot para sa kanila. Yumuko si Austin Cloud. May awa sa kanyang mga mata. Malaya ka na. Ang mga luha ng bata ay agad na damaloy na parang talon. Napuno ang kanyang magandang mukha. Sa pagkakataong ito, ganap nang nagalit si Evil Cloud Ancestor. Malakas siyang sumigaw. Zuan-yin, nang ahas ka, ngunit agad ding may naalala. Ganyan nga, kahit wala ang soul controlling bell. Hindi mo maaaring suwayin ang aking utos. Nanginginig na nakatayo si Zuan-yin sa lugar. Kasabay nito, lalong tumataas ang tono ng boses ng taong nasa likuran. Kung hindi, ang kagalang-galang na iyon ay siguradong. Biglang naputol ang kanyang pagsasalita. Tumalon na pala si Zuan-yin kanina pa. Malakas na ginamit ang katawan para hampasin ang leeg ng kalaban. Na nagpadama ng sakit kay Evil Cloud Ancestor. Voot, mabilis siyang dumiretso sa kalaban. Ang maliit na si Zuan-yin ay mabilis na sumubsob sa yakap ni Austin Cloud. Hinaplos niya ang ulo nito. Inaalok, maaari ka nang umuwi. Bahagyang nang inag ang kanyang mga mapusyaw na kulay kape na mata. Ang malinaw na luha ay sumasalamin sa mainit na tingin ng taong nasa harap. Huwag kang mag-alala. Ang lugar na ito, ipaubaya mo na sa akin. Bigla niyang naalala ang masaklap na nakaraan. HMPH, HMPH. Ang karanasang ito ng pang-aapi at pagsasamantala. Naranasan ko na ng maraming beses. Galit na tumalon si Evil Cloud Ancestor. Walang anumang balak na sumuko. Nakakainis. Nakakainis. Blood Abyss Prison Summon ng formation. Isang kumpol ng mga kaluluwa ang agad na lumabas mula sa kanya. Nagniningning ang kanilang mga mata. Nakakatakot. Isang malaking kamay ang lumabas mula sa loob. Maitim ang mga kuko. Mapatla ang balat. Kakaiba, sino ang nagpapatawag sa haring ito? Agad na lumuhad si Evil Cloud Ancestor. Yumuko sa nilalang nakakaklitaw lang. Taimtim na humihiling. Kagalang-galang na Demon King. Pakiusap, patayin mo ang cultivator na ito. Agad niyang itinaas ang kamay. Malakas na sinuntok ang kinaroroonan ni Austin Cloud. Isang hamak na kumpol ng mga insekto lamang. Kailangan pa bang ako mismo ang kumilos? Malakas na tumama ang suntok. Ang mga puno sa paligid ay nabaluktot dahil sa puwersa. Sa isang iglap, may lumitaw sa harap ni Austin Cloud. Kumikinang. Isang kakaibang liwanag ang nakaagaw ng pansin ng hari. Ngunit bago pa niya makilala, bumagsak na ang suntok. Sumalubong sa malamig na kinetic energy ni Austin Cloud. Umikot-ikot ang itim na anino. Tiningnan si Austin Cloud na nakatayo pa ring tuwid pagkatapos ng suntok kanina. Tao, napakalakas mo. Sayang. Ang haring ito ay sinelyuhan ng heavenly daw dito. Kaya't isang kalima lamang ng aking lakas ang magagamit ko. Ang mapusyaw na asul na enerhiya ni Austin Cloud ay parang isang malaking ahas na tubig na damaykit sa katawan ng hari. Pagkatapos ay pinutol ang bahaging iyon ng primordial spirit sa daan-daang piraso. Darating din ang araw na ang haring ito mismo ang papasok sa mundong ito. Para makipaglaban sa iyo, tandaan mo ang pangalan ng haring ito. Bago pa niya masabi ang huling salita, unti-unti nang naglaho ang kanyang anyo. Ang pangalan ko ay, nakapameaywang si Austin Cloud. Bamantong hininga, pinapanood ang lilang enerhiyang kumakalat. Sa likuran ay si Zuan-yin na takot na takot. Nanlalaki ang mga mata. Hindi inaasahan na ganito ang mangyayari. Sa pagkakataong ito, ganap nang natigilan si Evil Cloud Ancestor. Napanganga, hindi nangangahas na gumalaw. Lumulutang si Austin Cloud sa itaas. Napapalibutan ng mga kidlat. Pinaga niya ni Evil Cloud Ancestor ang mga ito. Kasabay ng isang pagpapatibay.
Sa pagkakataong ito, hindi na kita patatawarin pa. Nagsimulang gumalaw ang kanyang kamay. Kinokontrol ang mga kidlat. Siya naman sa ibaba ay basang-basa ng pawis ang mukha. Sumisigaw. Teka, nagpatuloy si Evil Cloud Ancestor. Hindi pa ako. Habang nagsasalita, inilarawan niya sa isip ang imahe ng isang sandatang naglalabas ng apoy at naisip. Noong nakaraan, nawala mo ang blood plot pearl. Hindi pa natatapos ang pangungusap. Isang asul na kidlat ang lumipad patungo sa kanya. Sa daan, lumikha ito ng hindi mabilang na malalaki at maliliit na usok. Pagkatapos niyang tapusin ito, lumingon siya at umalis. Iniwan ang kaguluhan sa likuran. Hintayin ang bigla siyang sumulyap sa isang direksyon. Ang imahe ni Luna Vo kasama ang iba pa na nakahandusay sa lupa. Ang mga kamay at paa ay nakatali ng kakaibang itim at pulang baging. Kasabay ng isang boses na umalingaw-ngaw. Kailangang sabihin, napakasama talaga ng swerte ninyo. Pagkatapos ay ginamit ni Austin Cloud ang asul na kidlat para tamaan ang baging. Na nagputol dito, nang mapalaya siya, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Unti-unting umupo si Luna Vo. May kaunting takot sa kanyang mga mata. Nagtanong, ikaw ba iyon? Sumagot si Austin Cloud. Ayos lang. Nawalan lang kayo ng masyadong maraming spiritual energy. Magpahinga lang sandali. Ayos na. Dadalhin ko muna kayo pabalik sa lungsod. Biglang may lumabas na puting usok sa likuran ni Austin Cloud. Naramdaman niya ito. Medyo nagtaka. HMPH. Isang pulang enerhiya ang lumipad papasok sa gitna ng puting usok. Isang bagay na hugis cross ang unti-unting lumitaw mula sa usok. Malabong lumitaw ang anino ni Evil Cloud Ancestor. Hawak ang isang sibat. Nagsasalita. Austin Cloud. Kaunti na lang. Mapapatay mo na sana ako. Isang pulang-pula na hiyas ang lumitaw. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Dahil pinilit mo akong gamitin ang aking huling treasure technique. Lumaki ang mukha ni Evil Cloud Ancestor. Kasabay ng isang napakasamang ekspresyon. Kung gayon, mula ngayon, ang mamamatay ay ikaw. Lumingon si Austin Cloud. Ang mukha ay puno ng panghahamak. Nagtanong, ano iyan? Pagkatapos ay itinaas niya ang isang kamay. Nagsimulang gumamit ng spell. Habang ginagawa, sinabi niya, kahit hindi ko alam kung ano ka ngayon. Kung hindi ka mapatay ng isang espada, dadagdagan ko pa ng isa. Pagkatapos ay kinontrol ni Austin Cloud ang kidlat. Pinapanta ito kay Evil Cloud Ancestor. Sa panig na ito, handa na rin siyang umatake. Ngumiti siya ng malapad. Mayabang na nagsabi, ha, ang ako ngayon ay mas malakas kaysa sa iyo. Biglang isang pulang usok na hugis mukha ang tumawa ng napakasama. Sumugod kay Austin Cloud. Labis siyang nagulat dito. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang itinaas ang kabilang kamay. Lumikha ng isang harang na bomb alert sa mga taong iyon sa ere. Pagkatapos ay ginamit niya ang kamay na may hawak na espada para hiwain ang bagay na iyon. Biglang bahagyang napaatras si Austin Cloud pagkatapos ng pagbabanggaan ng dalawang spell. Unti-unting nawala ang usok, kasabay ng kanyang mga iniisip tungkol sa nangyari. Masyadong hindi makatotohanan. Kanina, si Lolo ay nasa ikapitong antas ng Purple Mansion Realm. Bakit ngayon ay umabot na siya sa ikalawang antas ng Ascension Realm? Hindi kaya. Medyo tulala ang mukha ni Austin Cloud. Pagkatapos ay nagsalita siya. Naaalala ko na. Ang bagay sa iyong noo ay ang sinaunang secret treasure. Ang heaven-reaching jade. Tumawa muli si Evil Cloud Ancestor sa ibaba. Sumasagot, hindi may kakaila na disipulo ka ng isang tanyag na sekta ng tamang landas. Nakilala mo pa ang treasure na ito. Ang imahe ng mga kamay na sinusubukang abutin ang hiyas na iyon. Ang imahe sa ibaba ay salungat sa itaas. Ang mga bungo ay naglalabas ng makapal na usok patungo sa pulang-pula na hiyas. Pagkatapos, inilagay ni Austin Cloud ang kamay sa loob ng kanyang damit para kunin ang isang bagay. Habang ginagawa, sinabi niya, kahit hindi ko alam kung paano ito napunta sa iyong kamay. Lahat ng bagay sa mundo ay kailangang sumunod sa mga batas ng Great Dao. Mula sa kanyang kamay, naghagis siya ng isang salamin patungo kay Evil Cloud Ancestor. Hindi kaya iniisip mong ang pagkakaroon ng superhuman realm at pambihirang kakayahang magpagaling ay walang kapalit. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, tingnan mo ang iyong itsura ngayon. Huwag kang magpadala sa ilusyon. Ayon sa sinabi ni Austin Cloud, tumingin din siya ng diretso sa salamin. Isang matanda at pangit na mukha ang lumitaw. Imposible.
Ang aking life essence, mayroon pa akong hindi bababa sa 800 taon. Pagkatapos, labis na nagalit si Evil Cloud Ancestor. Malakas na binasag ang salamin. Pagkatapos ay sumigaw, bakit naging ganito ang itsura ko? Nang makita ang anyong ito, medyo naawa siya sa kanya. HMPH. Ang sinaunang secret treasure na iyan ay isa lamang masamang demonyo na sumisipsip ng iyong life essence. Sumigaw si Evil Cloud Ancestor. Tumahimik ka, basang-basa na siya ng pawis. Nanginginig, inilagay niya ang kamay sa ulo. Pinapakalma ang sarili, hanggat maibabalik ko ang demonic embryo. Ang kagalang-galang na iyon ay siguradong bibigyan ako ng pil para ibalik ang aking life essence. Ngayon, kailangan ko lang gamitin ng tama ang Heaven-Reaching Jade. Siguradong mapapamahalaan ko ang mundong ito. Nang marinig iyon ni Austin Cloud, nainis siya, naghanda para umatake. Pagkatapos ay nagsalita, mukhang tuluyan ka nang nawalan ng katinoan. Ang Heaven-Reaching Jade na ito ay talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, itinaas ni Evil Cloud Ancestor ang daliri sa bibig. Pagkatapos ay kinagat hanggang sa damyugo. Sinabi ko nang tumahimik ka. Itinapat niya ang daliring may dugo sa hiya sa kanyang noo. Biglang lumipad ang buong katawan niya paitaas. Sa paligid kung saan nakatayo si Evil Cloud Ancestor, ang lupa ay nabitak din. Pagkatapos ay lumipad paitaas kasama si Evil Cloud Ancestor. Naging isang nagniningas na pulang aipo-aipo. Mabilis na sumugod si Austin Cloud. Ginamit ang espada para atakihin ito. Sword drawing stance. Bigla siyang may nakita. Ang ekspresyon ay labis na nagulat. HMPH. Bigla siyang umatake, na nagdulot ng kaunting dugo mula kay Austin Cloud. Ang imahe ni Evil Cloud Ancestor na hawak ang sandata sa kamay. Ang pulang hiyas ay nagniningning sa gitna ng madilim na mukha. Kasabay ng kanyang paghanga, hindi ko inaasahan na ito pala ang lakas ng ikalimang antas ng Ascension Realm. Ang usok pagkatapos ng labanan ay unti-unting nawala. Pagod na humihingal si Austin Cloud. Nakaupo sa lupa, hinawi niya ang damit. Sa loob ng dibdib ay lumitaw muli ang isang piraso ng papel. Muling nagsimulang gumalaw si Evil Cloud Ancestor. Naghahanda para sa isang bagong pag-atake. Ang kanyang mukha ay labis na nakakunot. Ang mga mata ay puno ng ugat. Nagmumura, Zuanyin, walang hiya kang bata. Sa sandaling ito, ang batang iyon ay nanginginig ang buong katawan. Lumulutang sa ere. Nagpakawala si Evil Cloud Ancestor ng isang nagniningas na pulang enerhiya patungo kay Zuanyin. Kasabay ng sigaw, nang ahas kang magrebelde, mabilis na sumugod si Austin Cloud. Hinaranggan ang bata, at ginamit ang espada para salagin ang atake. Pagkatapos ay sinabi niya sa bata, hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na? Patuloy niyang itinulak ang sandata para atakihin si Austin Cloud, na nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Lalo pang nahulog ang kanyang damit. Sa sandaling ito, ang papel sa kanyang dibdib ay naging itim. Pagkatapos ay dahan-daang lumipad palayo. Nakakainis, hindi naaabot. Biglang may lumitaw sa harap ni Austin Cloud. Sinasalag ang sibat ni Evil Cloud Ancestor. Masama, huwag kang gagalaw. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Nawala, lumitaw si Luna Vu sa dating pwesto ni Austin Cloud. Nang makita iyon ni Evil Cloud Ancestor, sumigaw siya, nagtatanong, Immortal, ikaw ang may gawa nito. Nagpakawala siya ng isang atake patungo sa kanya. Mamatay ka. Isang nakakabinging sigaw mula kay Luna Vu ang umalingaw-ngaw. Biglang isang liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Napanganga siya. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nauutal. Iyon. Isang pares ng paa ang lumabas mula sa liwanag na iyon. Si Austin Cloud ay may kakaibang anyo. Nagniningning ang mga mata. Ang mga hibla ng buhok ay lumulutang. Dahan-daang iminulat ni Austin Cloud ang mga mata. Mula sa kanyang dibdib, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang spiritual energy. Kumislap ang kanyang mga mata. Nakatayo siyang walang galaw. Napakatikas. Tumawa ng baliw si Evil Cloud Ancestor. Sumugod. Hindi tumakas. Bagkos ay lumapit pa para magpakamatay. Nagsimula silang maglaban ng matindi. Biglang natigilan si Evil Cloud Ancestor. Nag-alinlangan siya. Ito. Galit siyang nagsalita. Paano nangyari ito? Ano ang ginawa mo? Paanong naharang mo ang atake ko sa sandaling ito? Sa ibaba, nakatingin si Luna Vu. Nag-iisip, kaya pala napakalakas ng taong ito. Nagsalita si Austin Cloud.
para harapin ka. Sapat na ang kaunting spiritual energy na ito. Nagalit si Evil Cloud Ancestor. Sumigaw. Nang ahas ka. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang malakas na sword strike. Lumilikha ng mga enerhiyang puno ng galit. Nagsasalita ng mayabang. Austin Cloud. Mamatay ka na. Bahagyang ngumiti si Austin Cloud. Simula sa sandaling inalis ko ang selyo. Talo ka na. Pagkatapos, nagsimula siyang umatake. Tinawag niya, Azure Cloud Sword Art. Agad, mula sa kinatatayuan niya, isang nakakatakot na lakas ang nalikha. Malakas siyang umatake kay Evil Cloud Ancestor. Sa sandaling iyon, nataranta si Evil Cloud Ancestor. Namutla ang mukha, at hindi niya nakayanan ang lakas na iyon. Unti-unting bumagsak, ang kanyang katawan ay hindi nabuo. Natunaw siya sa kawalan. Si Austin Cloud ay nanatiling matatag. Bumalik siya sa dati niyang anyo. Ang tanawin ay napakagulo. Nasaksihan ang lahat. Nag-isip si Luna Vu. Bumalik na naman siya sa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Tiningnan niya, ulong. At ang hiyas na ito. Tiningnan ang hiyas. Ang kanyang mga mata ay tila na-hypnotize. Napabulalas siya. Napakaganda. Pagkatapos, akmang hahawakan niya ito. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw na si Austin Cloud. Lumapit siya, ulong sa kanyang tainga. Pinapayuhan kita, mas mabuting huwag mo nang hawakan iyan. Pagkatapos, inabot niya ang kamay. Kinuha ito, inilagay sa kanyang bulsa. Sa sandaling ito, kinagat ni Luna Vu ang labi. Natatakot, kanina, nabighani ba ako? Nang marinig iyon ni Austin Cloud. Sumagot siya, tama, napakasama ng bagay na iyon. Mag-ingat ka, katulad ni Evil Cloud Ancestor kanina. Naubos ang kanyang life essence. Sa malabong hamog, biglang lumitaw ang isang maliit na babae. Nasaksihan ito ni Luna Vu. Natigilan. Ikaw ba? Pagkatapos, nagalit siya. Datang umatake sa amin kanina. Mabilis siyang tumakbo. Nagtago sa likod ng damit ni Austin Cloud. Ipinaliwanag niya, ang pangalan ng bata ay Zuan Yin. Wala siyang balak na manakit. Kinokontrol lamang siya ng soul controlling bell ng Demon Sect. Nauutal na nagtanong si Luna Vu. Ganoon ba? Kung gayon, nasaan ang soul controlling bell na iyon? Sumagot si Austin Cloud. Nasira ko na. Lumapit si Austin Cloud. Hinaplos ang ulo ni Zuan Yin. Sinabi, sige na, ligtas ka na. Maaari ka nang mapanatag. Ngunit kailangan mong mag-ingat ng kaunti. Huwag ka nang magpahuli sa masasamang tao. Naiintindihan mo ba? Tinitigan pa rin ni Luna Vu si Zuan Yin nang may pagdududa. Lumingon siya. Nagsalita. Napakalakas ng batang iyan. Sa totoo lang, maaari mo siyang panatilihin. Sumagot si Austin Cloud. Kung gayon, ano ang pinagkaiba ko sa mga taga-Demon Sect? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi nagsalita. Tila hindi siya sang-ayon. Nagdagdag pa. Kung iba ang nasa kalagayan mo, malamang gagamitin din nila ang soul controlling bell para kontrolin si Zuan Yin. Panatilihin siya sa tabi bilang sandata. Pagkatapos, bahagya siyang napagtanto. Mukhang nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo noon. Bahagyang ngumiti si Austin Cloud. Kung nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad. Nagpatuloy. Maaari mo bang ibalik ang huling pahina na pinunit mo? Walang magawa si Luna Vu. Ang taong ito, nobela lang ang alam. Pagkatapos ay ibinigay din niya kay Austin Cloud ang papel. Nagsalita si Austin Cloud. Sa pagkakataong ito, salamat. Hawak niya ito. Nasa sabik. Tama. Ito nga ang pahinang pinunit. Itinago niya ang papel. Lumingon. Ngumiti. Kanina. Mabuti na lang at tumulong ka. Kung hindi, magiging komplikado. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya. Ang nangyari ngayon, sana huwag mong ipagsabi sa labas. Idinagdag pa niya. Ang pagpatay sa matandang Demon Sect Elder ay malaking kontribusyon. Huwag ka nang magtanong ng marami. Ituring mo na lang na pagbabayad ng utang na loob. Alam ko na. Tiningnan ng kanyang sibat na naiwan pa rin. Nagtanong, ang bagay na ito, paano mo ito aayusin? Sumagot si Austin Cloud. Ang bagay na ito, dadalhin ko pabalik sa sekta para sila ang umayos. Ngumiti siya. Nagsalita, Miss Luna. Ang 2 disipulo ng Cloud Heart Sect na iyon. Ipinapaalaga ko na sa iyo. Ha, dadalhin ko muna itong bagay pabalik sa sekta. Sumigaw siya. Hoy, aalis ka ng ganyan. Hindi ako ang yaya nila. Ano? Sa sandaling iyon,
Lumapit si Austin Cloud. Kinuha ang sibat. Akmang hahawakan na niya. Ngunit isang puwersa ang pumihil sa kanya. Hindi ko hahayaang makuha mo ang demonic embryo long spear na ito. Nag-isip siya. Isa na namang Ascension Realm expert. Hinawakan ng taong iyon ang sibat sa kamay. Nagngangalit na nagsalita. Azure Cloud Sword Sect. Austin Cloud. Tatandaan ko ang mukha mo. Nang marinig iyon ni Austin Cloud, natulala siya. Bago pa siya makabawi, mabilis nang nawala ang taong iyon. Nanginginig na nagsalita si Luna Vu. Napakalakas ng puwersa. Sino iyon kanina? Sumagot si Austin Cloud. Siguro isang elder mula sa Demon Sect. Sa sandaling ito, hinimok siya ni Luna Vu mula sa likuran. Hindi mo ba hahabulin ang sandata kanina? Sigurado akong napakahalaga. Tama, sumagot si Austin Cloud. Una, napakalakas ng taong iyon. Hindi madaling harapin. Pangalawa, ang pagbawi sa demonic embryo long spear ay hindi komisyon. Ipinikit niya ang mga mata. Nagpatuloy. Pangatlo, oras na para magpahinga ngayon. Miss Luna, sana magkita tayong muli kung may pagkakataon. Sa kanyang puso, iniisip niya, kailangan kong umuwi agad para basahin ang nobela. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumipad palayo. Naiwan si Luna Vu. Ayla, sino ang may gustong makita ka? Mula nang makilala kita, wala nang magandang nangyari. Sumunod din si Zuan Yin kay Austin Cloud. Tiningnan niya ito. Nag-iisip. Ang batang iyon, talagang sumunod sa kanya. Nag-isip pa siya. Malalim at mahirap hulaan ang lakas. Hindi masama ang pagkatao. Ang itsura rin. Pagkatapos ay kinagat niya ang ngipin. Nakakainis. Ano ba ang iniisip ko? Pinilit pa akong maglinis ng kalat. Talagang, sa susunod na magkita kami. Siguradong, bigla siyang tumutol. Hindi. Ayoko na siyang makita ulit. Gumising ka. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Nagpayanig sa langit at lupa. Ang mga nasugatang tauhan ay nagsimulang gumalaw. Umupo. Masakit nilang hinawakan ang kanilang mga mukha. Mahinang nagtanong si Moyon. Anong nangyari? Nasaan si Evil Cloud Ancestor? Kumunat ang noo ni Zuan Yin. Ikinwento ang lahat. Ganoon ang nangyari. Pagkarinig ni Moyon, nalito siya. Ang secret treasure na iyon, sandata ba iyon ng Demon Sect? Pagkatapos, si fellow Taoist Austin Cloud at si Miss Luna ang nagligtas sa amin. Sumagot si Zuan Yin. Masasabing ganoon nga. Maswerte kami. Namatay si Evil Cloud Ancestor dahil naubos ang kanyang life essence. Tumayo si Moyon. Nagsalita. Fellow Taoist Austin, umalis na ba siya? Hindi pa man lang kami nakakapagpasalamat sa kanya. Sumingit din si Byron. Senior brother, hindi ba't malapit nang magsimula ang Heavenly Prodigy Grand Meeting? Sa lakas ni fellow Taoist, siguradong siya ang kakatawan sa sekta para sumali sa Grand Meeting. Nagpatuloy si Moyon. Tama, sa oras na iyon, personal ko siyang mapapasalamatan. Pagkarinig ni Zuan Yin, nagtaka siya. Heavenly Prodigy Grand Meeting. Ano iyon? Kinamot ni Moyon ang ulo. Nagsalita, ang Wanzin Heavenly Palace ni Miss Luna ay namumuhay ng hiwalay sa lahat. Kaya't hindi mo alam. Hindi rin naman katakataka. Nagsimula siyang magpaliwanag. Karamihan sa mga puwersa sa East Wasteland ay sumali sa Sect Alliance. Bawat 10 taon, bawat malaking sekta ay magpapadala ng 5 tao. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng kompetisyon. Pagpapasyahan ng ranggo. Tinatawag itong Heavenly Prodigy Grand Meeting. Nagpatuloy si Moyon sa pagsasalita. At ang ranggo sa Heavenly Prodigy Grand Meeting ang magpapasya rin sa ranggo ng sekta. Na makakaapekto sa paghahati ng mga yaman sa hinaharap. Pagkarinig ni Luna Vu, sumagot siya. Ganoon pala. Kung gayon, maaari ba akong sumali sa Heavenly Prodigy Grand Meeting? Sumagot si Moyon. Sa lakas at reputasyon ng Wanzin Heavenly Palace. Siguro naman pwede, di ba? Ngumiti siya ng palihim. Kung gayon, maaari kong makita ulit ang masamang taong iyon. Lalong naging tuso ang kanyang ngiti. Mukhang kailangan kong bumalik sa sekta. Lumipat ang espasyo kay Austin Cloud. Habang lumilipad, nag-iisip siya. Ikaw, kanina, ano ba talaga ang iyong pinagmulan? Nag-isip siya. Para magamit ang ganoong klaseng magic power, kailangan ng napakalaking spiritual energy at napakahusay na teknik. Binigyang diin niya ang kanyang lakas, maliban kung bubuksan ko ang 1/4 ng aking selyo. Kung hindi ako ang kanyang kalaban.
Malalim siyang nag-isip, ngunit ngayon, naglipa na ang Demon Sect, pati si Master ay naambush. Nagpatuloy siya. Ang Demonic Embryo Long Spear ay isang bagay na hindi mahihiwalay sa Demon Sect. Tiniyak niya, kahit na agawin ko ang Demonic Embryo, natatakot akong magdudulot lamang ito ng karagdagang panganib sa sekta. Pagkatapos, tumingala si Austin Cloud sa langit. Nagsalita, nais ko lamang mamuhay ng mapayapa sa Azure Cloud Sword Sect. Paanong magagawa kong magdulot ng ganitong kapahamakan? Biglang lumitaw sa likuran niya ang isang kakaibang ihip ng hangin. Nagduda siyang lumingon sa likuran. Malamig siyang nagsalita, bakit mo ako sinusundan? Hindi pa natatapos magsalita, sumubsob na si Zuan Yin sa kanyang dibdib. Labis siyang nagulat, bakit ka sumunod hanggang dito? Ikaw, tiningnan niya ito, nagdagdag. Hindi kaya wala kang mapupuntahan kaya gusto mo akong sundan. Lalong humigpit ang yakap ni Zuan Yin sa kanya. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay nagsalita, maaari kitang kupkupin. Ngunit kung sa hinaharap ay gusto mong umalis, hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Maaari kang umalis anumang oras. Ganoon na lamang sumubsob si Zuan Yin sa kanya. Humahagulgol. Hinaplos niya ang ulo nito. Ngumiti. Hindi ko inaasahan na ang isang tulad kong manggagawa ay makakapulot ng isang divine beast sa daan pauwi. Pagkatapos mag-isip, niyakap niya ito at lumipad. Mabuti na lang. Sa mata ng iba, isa ka lamang ihip ng hangin. Makakabawas din ito ng maraming problema. Sa hinaharap, kung may pagkakataon, siguradong tutulungan kitang lutasin ang problema sa pagsasalita. Mahina niyang sinabi sa kanya. Sige na, ito na ang Azure Cloud Sword Sect. Marahan siyang nagdagdag. Mula ngayon, ituring mo na itong tahanan mo. Sa tirahan ni Yuzin, lumabas si Elder Wen Jian mula sa espada. Nagsalita kay Yuzin. Fairy Yuzin, kumusta na si Hallmaster Go? Iwinagayway ni Yuzin ang kamay. Nagsalita, maraming bali ang kanyang buto. Nasira ang kanyang dantian at mga lamang loob. Sa tingin ko, ang pinsalang ito, kung nahuli pa ng kalahating oras, kahit isang immortal na bumaba mula sa langit ay mahihirapang iligtas siya. Nagngalit si Elder Wen Jian. Kung gayon, ngayon, sumagot si Yuzin. Pinainom ko na siya ng Heaven Return ng Creation Pill. Sa ngayon, mapapanatili ang kanyang buhay. Mahigpit na ikinuyom ni Elder Wen Jian ang kamao. Nagngangalit ang ngipin. Hallmaster Guwu, siguradong pupunta ako sa alyansa para humingi ng katarungan para sa iyo. Sa Secret Realm ng Immortal Sect Alliance, Dark Moon Realm, nagsalita si Daoist Zizuan. Old Brother Wen, tinipon mo kaming lahat gamit ang Dark Moon Spirit Talisman. Anong nais mong pag-usapan? Nagsalita si Elder Wen Jian. Mga kasama, kamakailan lamang. Walang tigil na naghahasik ng lagim ang mga Demon Sect cultivator sa iba't ibang kontinente. Sa Azure Cloud ko, isang Blood Clot Pearl ang pinino ng mga Demon Cloud cultivator. Marahas siya, at saka, ang Demon Sect Elder na si Marcus Inc. ay nakapino na ng Demonic Embryo. Iwinagayway niya ang kamay. Nagpatuloy. Sa tingin ko, alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy si Elder Wen Jian sa pagsasalita. Ang disipulo ng aking sekta. Kahit hindi nakuha ang Demonic Embryo, nakuha naman ang Blood Clot Pearl. Nakatanggap ako ng espesyal na utos. Pinapunta si Hallmaster Guwu mismo para dalhin pabalik ang Blood Clot Bright Pearl sa alyansa. Ngunit inambush siya ng mga Demon Sect cultivator. Ninakaw ang Blood Clot Pearl. Nagtamo rin siya ng maraming sugat. Malubhang nasira ang kanyang Dao Foundation. Nagulat si Daoist Zizuan nang marinig. Ano, si Hallmaster Guwu ay malubhang nasugatan ng iba. Ngunit nasa unang antas siya ng Ascension Realm. At bihasa pa sa escape techniques. Paanong malubha siyang nasugatan? Nagsalita si Yundo. Ayon kay Sect Master Wen, napakaseryoso ng pangyayari. Binigyang diin niya. Siguradong may especially iya sa alyansa. Nagdagdag pa siya. Simula ngayon, umaasa akong masusing sisiyasatin ng mga Sect Master ang sitwasyon ng mga disipulong nakaistasyon sa alyansa. Magsiyasat ng mabuti. Baka may palihim na nakikipagsabuatan sa Demon Sect. Kasabay nito, kailangang mabilis na mahanap ang kinaroroonan ng umatake kay Hallmaster Guwu. Nagpatuloy siya. Bukod pa rito, kailangang maayos na harapin ng mga malalaking sekta ang mga kuta ng Demon Sect sa kanilang mga lugar.
Kapag natuklasan ang mga demon sect cultivator, kailangang ipaalam sa alyansa para malinis sila. Tiningnan niya si Elder Wen Jian. Nagtatanong, Sect Master Wen, sa ganitong pag-aayos, sang-ayon ka ba? Tumayo si Elder Wen Jian. Kung seryosong maipatutupad ito ng mga sekta, syempre sang-ayon ako. Agad na sinabi ni Yundu. Mamaya, aayusin ko agad. Nagdagdag din si Yun Yuzuan. Tungkol sa mga demon sect cultivator. Ikinwento niya, ilang oras na ang nakalipas. Nagulat ang core disciple ng aking sekta. Nakaharap nila ang demon sect elder evil cloud ancestor sa Cloudheart Mountain Range sa aming Cloudheart Continent. Kumunat ang kanyang noo. Nagkwento. Inatake sila ni evil cloud ancestor. Naubos ang kanilang spiritual energy. Muntik nang mamatay. Pagkatapos, ginamit ni evil cloud ancestor ang sinaunang secret treasure na Heaven Reaching Jade, na nagdulot ng pagkaubos ng kanyang life essence at pagkamatay. Sa huli, isang disipulo mula sa Wanzin Heavenly Palace at isang cultivator na nagngangalang Austin Cloud ang nagsanib puwersa para patayin siya. Nagulat si Elder Wen Jian nang marinig. Ano? Austin Cloud. Tulala ang mukha ni Elder Wen Jian. Nag-iisip, ano? Austin Cloud. Hindi ba't nakalib ang pangalang iyon? Bakit siya napunta rito? Nagsalita si Yun Yuzuan. Ha, Sect Master Wen. Kilala mo ba ang cultivator na ito? Sumagot si Elder Wen Jian. Sa aking Asher Cloud Sword Sect, mayroon ngang disipulo na nagngangalang Austin Cloud. Ngunit ang kanyang realm ay hindi lumalagpas sa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Nagdagdag pa siya, siguro tumutulong lamang siya sa kasama mula sa Wanzin Heavenly Palace. Pagbalik ko, tatanungin ko siya. Sa sandaling iyon, nagsalita si Sushing. Mga kasama, kamakailan lamang, mas madalas nang kumikilos ang demon sect. Para maiwasan ang panganib na ito sa hinaharap. Binigyang diin niya, sa tingin ko, ang paparating na Heavenly Prodigy Alliance meeting ay magbabago ng kaunti sa mga patakaran. Ito ay maghihikayat sa pagsisikap at paglago ng mga disipulo. Hindi ko alam kung ano ang inyong opinyon. Ipinag-cross ni Daos Zizuan ang mga braso. Nagkomento. Ang bagay na ito, ngunit mula nang itatag ang Immortal Sect Alliance. Ang mga patakaran ng Heavenly Prodigy Alliance meeting ay kailangang magbago ng higit sa 3 beses mula sa simula. Ngayon, masyado nang malapit ang oras. Angkop pa ba ang pagbabago ng mga patakaran? Iwinasiwas ni Sushing ang kamay. Tumatawa. Nagsasalita, mga kasama, huwag kayong mag-alala, para hikayatin ang mga disipulo. Bilang tagapamahala, syempre hindi rin ako magiging maramo. Tiningnan ang kamay ni Sushing. Nagulat ang lahat. Natigilan si Elder Wen Jian. Napabulala si Yun Yuzuan. Ano? Nagdagdag din si Daos Zizuan. Iyon ay, ginamit ni Sushing ang kanyang lakas para lumikha ng isang susi. Sinabi niya, gagamitin natin ito bilang gantimpala para sa mangganguna sa Heavenly Prodigy Alliance meeting sa pagkakataong ito. Ano sa tingin ninyo? Lumipat ang eksena kay Austin Cloud. Sa sandaling ito, malakas siyang kumakatok sa pinto. Ang bibig ay nakangiti ng malapad. Tumatawag, kumusta na ang paggaling ninyo? Dumalaw ako sa inyo. Nagising si Hallmaster Gowo dahil sa tawag. Umupo siya, nagsalita, mabuti na lang at ilang araw nang dumadalaw si Fairy Yuzin para alagaan ako. Medyo bumuti na ako. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Ngunit kailangan pa ring magpahinga ng ilang araw. Inilapag ni Austin Cloud ang kahon ng gamot. Kung gayon, kampante na po ang inyong lingkod. Binuksan niya ang kahon ng gamot. Sa loob ay may 2 spirit tea pills. Pinayuhan niya, Master, ito po ay spirit tea na pinaghirapan kong alagaan. Nagsalin siya ng tubig. Nagpatuloy, kapag isinama sa purong mineral na tubig. Inabutan niya si Hallmaster para uminom ng isang tasa. Maaaring makapagbalik ng spiritual energy. Napakaganda rin ang epekto nito sa pagpapabuti ng daloy ng meridian. Dahan-dahan siyang lumapit, maalalahanin. Master, pakiusap. Uminom ng isang lagok si Hallmaster Gowo. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita, masarap na tsaa. Nagsalita si Hallmaster Gowo nang makitang tuwang-tuwa si Austin Cloud. Austin Cloud, kung may oras kang mag-alaga ng mga bulaklak at damo na tulad nito, gamitin mo na lang sa paglilinang. Kung ganoon, hanggang ngayon,
Hindi ka na sana nasa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Nagdagdag pa ng paalala si Hallmaster Guo. Kailangan mong malaman, sa lahat ng core disciple, ang iyong cultivation ang pinakamababa. Nang marinig iyon ni Austin Cloud, kinagat niya ang ngipin. Ulong. Nagsimula na naman. Kung gayon, kailangan kong piliting magpakawala ng kaunting spiritual energy. Pagkatapos, inunat niya ang kamay. Pinalabas ang spiritual energy. Sinabi, Master, tingnan ninyo. Naabot ko na po ang ika-8 antas ng Spirit Palace Realm. Nagulat si Hallmaster Guo. Bahagyang napabulalas. Ngunit biglang natigilan si Hallmaster Guo. Iwinagayway niya ang kamay. Itinuturo. Ngunit, mahigit 5 taon na rin mula nang mag-breakthrough ka sa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Tingnan mo ang junior sister mo. Hindi pa gaanong katagal naglilinang. Nakapasok na sa Purple Mansion Realm. Mabilis na nagsalita si Austin Cloud. Tandaan ko po ang turo ni Master. Mula ngayon, seryoso na po akong maglilinang. Walang magawa si Hallmaster. Tigilan mo na ang panggagaya sa boses ko. Bumantong hininga si Hallmaster. Sige na, ito naman ang mga karaniwang pinag-uusapan ng magmaster at disipulo. Alam kong kahit marami akong sabihin, hindi mo rin naman gustong makinig. Ang pagdalaw mo sa akin na tulad nito ay nagpapakita na ng iyong malasakit. Mabilis na ngumiti si Austin Cloud. Pagkatapos ay umalis. Sana magpahinga ng mabuti si Master. Magpapalam na po muna ang inyong lingkod. Ngunit hindi niya hinayaang matupad ang nais nito. Pinigilan siya ng Hallmaster. Teka, mahinang nagsalita ang Hallmaster. Noong lumabas ako, malubha akong nasugatan ng sect master ng Demon Sect na si Dominic Ba. Muntik nang mapahamak ang aking buhay. Ikinwento niya, noong panahong iyon, ang jade pendant na ibinigay mo sa akin noong aking kaarawan, iyon ang sumalo ng isang nakamamatay na atake para sa akin. Kumunat ang kanyang noo, nagpapaliwanag. Pagkatapos, biglang may isang sword strike mula sa kung saan na sumugat kay Dominic Ba. Sa ganitong paraan lamang ako nakatakas. Austin Cloud, sabihin mo sa akin ang totoo. May itinatago ka ba sa akin? Halimbawa, talagang itinatago mo ba ang iyong cultivation level? Nang marinig ang sinabi ng Hallmaster. O kaya naman ay sinelyuhan mo ang iyong spiritual energy. Mga ganoong bagay. Kumunat ang noo ni Austin Cloud. Ngumiti si Austin Cloud. Master, seryoso po ba kayo? Kung itinatago ko ang aking cultivation, malulusutan ko po ba kayo at ang sect master? Bumantong hininga si Hallmaster Guo. Hindi nagsalita. Pagkatapos, ipinatong niya ang baba sa kamay. Nagsalita, tama rin. Ikaw ang disipulong tinanggap ko mula pa noong pumasok ka. Ang ganito kahirap na bagay. Sa tingin ko hindi mo rin naman magagawa. Opo, sa sandaling ito, nagtaka si Hallmaster Guo. Ngunit paano ang jade pendant? Sumagot si Austin Cloud. Ang jade pendant na ito, napulot ko po sa isang kaban sa isang secret realm. Naramdaman kong hindi ordinaryo ang jade pendant na iyon. Siguradong mahalagang bagay, sakto sa kaarawan ni Master. Kaya kinuha ko ito para iregalo sa inyo. Bahagyang ngumiti ang Hallmaster. Sumagot, ikaw talaga, hindi ko inaasahan na hindi sinasadyang nakapulot ka ng ganitong klaseng treasure. Sa loob ng jade pendant na ito, baka naglalaman ng sword chi ng isang walang kapantay na sword immortal. Sa pagkakataong ito, maswerte at dahil sa iyo. Kung hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Kinamot ni Austin Cloud ang ulo. Umiiwas. Masyado pong papuri, Master. Biglang nagsalita ang Hallmaster. Tama, disipulo. Lumingon si Austin Cloud. Bakit po, Master? Sa sandaling ito, nagpakawala ng isang palad ang Hallmaster. Lumilikha ng napakalaking hangin. Namutla ang mukha ni Austin Cloud. Nauutal na nagsabi, Master, kayo. Naisip niya. Ano ang iniisip niya? Bakit ngayon lahat ay mahilig na sa ganitong laro? Tumawa ng malakas ang Hallmaster. Kahit na nag-breakthrough ka na sa ika-8 antas ng Spirit Palace Realm. Hindi pa rin sapat ang iyong reaksyon. Pilit na ngumiti si Austin Cloud. Tama po ang turo ni Master. Sa sandaling ito, ang kwadernong nakaipit sa braso ni Austin Cloud ay unti-unting lumitaw. Pagkatapos ay nahulog sa kama. Nagulat ang Hallmaster. Ito ay, nataranta si Austin Cloud. Tila may itinatago siya. Mabilis na kinuha ni Austin Cloud ang libro.
Nagmamadali niyang itinago ito sa loob ng damit. Namumula. Nagsalita siya. Master, ito po ay ilang mga bagay na pampalipas oras ko lamang araw-araw. Iwinagayway ng Hallmaster ang kamay. Sige na, maaari ka nang umatras. Nagdagdag pa siya. Araw-araw, dapat mong unahin ang paglilinang. Mas mabuting bawasan ang pagbabasa ng mga librong ito. Nagtaka si Austin Cloud. Kakaiba, hindi inaasahan. Hindi ako pinagalitan ni Master. Sumigaw ang Hallmaster. Hindi ka paalis. Pagkatapos, lumabas si Austin Cloud sa silid. Dahan-daang itinaas ng Hallmaster ang kumot. Sa kama, lumitaw ang librong hawak niya kanina. Hindi ko inaasahan, si Austin Cloud ay may ganitong mata sa pagpili, tila binabasa pa niya ang librong isinulat ko. Tiningnan niya ito, namumula. Ang libro niya ay isang signed limited edition. Hindi kaya noong nagbakasyon siya. Pumunta siya sa Cloud Heart City para lamang bilhin ito. Umuubo siya ng malakas. Nagsasabi. Ngunit, mas mabuti pa ring hindi niya malaman ang bagay na ito. Sa loob ng marangyang bulwagan, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Sigurado akong narinig na ninyong lahat. Nakatayo si Elder Wen Jian sa gitna. Nagsasalita sa mga kalahok. Magbabago ang mga patakaran ng Heavenly Prodigy Grand Meeting. Si Hallmaster Feng Tianli ng Wind Spirit Hall ay nag-aalangang nagbigay ng opinyon. Sect Master, hanggang ngayon, ang Heavenly Prodigy Grand Meeting ay laging itinuturing na mahalaga. Ginagamit ang martial arts para sa pakikipagkaibigan. Paanong sa pagkakataong ito? Talagang kailangan. Ngumisi si Elder Wen Jian. Tama, sa pagkakataong ito, para subukan ang kakayahan ng mga disipulo ng iba't ibang sekta na umangkop sa mapanganib na sitwasyon, pagkatapos bumoto ng 10 sect master. Kung ang boto ay 7 hanggang 3, aaprobahan ang pagbabagong ito. Ang mga pagbabagong ipinapatupad ay may napakalaking epekto. Una, inalis ang patakaran na hindi dapat saktan ang buhay ng iba. Upang matiyak ito, may idinagdag na bagong batas, lahat ng cultivator bago pumasok sa larangan ng digmaan ay kailangang pumirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan, life and death waiver. Pagkatapos, para mapataas ang tiwala ng mga sekta, kapag nagsimula na ang laban, ang mga elder ng bawat sekta ay magsisilbing tagapagtanggol, Dharma Protector, para sa kanilang mga disipulo. Ngunit kung may mangyaring pinsala o kamatayan, hindi dapat magalit ang mga sekta. Ang mga nandoon, pagkarinig nito, ay nagpakita ng kaunting pag-aalala. Si Hallmaster Lantong ng Blue Moon Hall ay nagpahayag pa rin ng kanyang alalahanin. Ngunit ang mga disipulong kalahok sa Heavenly Prodigy Grand Meeting ay pawang mga henyo. Kung may mangyaring hindi inaasahan, baka magkaroon ng malaking kawalan sa antas ng cultivation. Ipinaliwanag ni Elder Wen Jian sa kanya. Hallmaster Lan, makatwiran ng iyong pag-aalala, ngunit sa kasalukuyan, lalong dumarami ang aktibidad ng mga Demon Sect Cultivator. Maluwag siyang ngumiti para pakalmayin siya. Para harapin ang panganib na ito sa hinaharap. Ang mga batang disipulo ay kailangang tanggapin ang mahirap na pagsasanay para lumago. Sa sandaling ito, sumingit si Hallmaster Dongjing ng Blue Heart Hall. Tama. Maging mga cultivator man ng Demon Sect o mga halimaw sa mga Secret Realm. Lahat sila ay malaking panganib sa buhay ng mga disipulo. Masasabing ang mga cultivator sa mundong ito ay araw-araw na kailangang lampasan ito. Lubos na sumang-ayon si Guo sa pananaw na iyon. Tama, pagkatapos makaharap ng panganib, ang pagkakaroon ng kalmadong pag-iisip, matalas na paghuhusga, at tiyak na pagkilos. Naiisip niya kung gaano kahirap ang pagharap ng isang disipulo ng tamang landas sa malupit na Demon Sect. Kaya naman, mas naging seryoso si Hallmaster Guo ng Flowing Cloud Hall sa pagsasalita tungkol dito. Ang mga elementong lampas sa realm na ito ay makakaapekto sa kakayahan ng isang cultivator na mabuhay. Lalong lumapad ang ngiti ni Elder Wen Jian dahil sa suportang iyon. Tama si Hallmaster Go. Lalo na't sa pagkakataong ito. Naghanda si Hallmaster Dong para sa Mangganguna. Binanggit niya ang isang napakahalagang bagay na nagpagulat sa mga Hallmaster. Ang huling susi ng Emperor Mai Yuchen's tomb. Ano? Hindi lamang ang mga hindi sumang-ayon, kundi pati ang mga sumang-ayon ay napabulalas sa gulat. Bahagyang nayanig si Guo dahil sa pagkabigla. Ang pinuno ng Kang Yuan Realm ilang milyong taon na ang nakalipas. Si Emperor Mai Yuchen, pagkatapos niyang pumanaw.
Nag-iwan siya ng hindi mabilang na pinakamataas na cultivation techniques. Ang liwanag na kanyang inilalabas ay nagpabagsak sa lupa at bato. Nagpagulo sa daloy ng tubig. Natagpuan ng mga sumunod ang kanyang libingan sa Nine Nether Sea. Naglalaman ito ng maraming nakakatakot na forbidden techniques. Para mabuksan ito, kailangang tipunin ang 5 Shadow Keys. At ang mas nagpagulat sa kanila, malinaw na hanggang ngayon, 4 na piraso na ng susi ang nakuha. Hindi nila inaasahan na ang huling piraso ay nasa kamay pala ng Star Heaven Sect. Nagkibit balikat si Elder Wenjian. Sumagot, tama, kung makukuha natin ang huling piraso ng susi, magkakaroon tayo ng pag-asang makapasok sa libingan ng emperador at paghatian ang mga gantimpala. Napakalaki ng ambisyon ng Sect Master ng Asher Cloud Sect. Habang lalong tumitigas ang kanyang boses. Kaya't sa Heavenly Prodigy Grand Meeting na ito, ang aking Asher Cloud Sword Sect ay kailangang makuha ang unang pwesto. Ipinapahayag ko, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sekta. Sa susunod na linggo, magsisimula ang kompetisyon sa pagitan ng mga sekta. Nagkagulo ang mga tao. Narinig mo ba? Sa pagkakataong ito, ang labanan sa pagitan ng mga sekta ay hindi magiging katulad ng dati. Nang marinig ang mga bagong patakaran, lalo silang hindi makapaniwala. Hindi lamang maaaring gumamit ng mga talisman, immortal medicine, at treasures, kundi pati forbidden techniques at divine abilities ay pwede na rin. Talaga, hindi ba't mapanganib yun? Isang disipulo ang nasa sabik na nagpaliwanag. Huwag kang mag-alala. Sa laban, ang mga elder ng bawat sekta ay magiging tagapagtanggol para sa kanilang mga disipulo. Bukod pa rito, sinabi rin ng Sect Master na ang 5 mangganguna sa kompetisyon ay makakatanggap ng malaking gantimpala. At maaari pang kumatawan sa sekta para sumali sa Heavenly Prodigy Grand Meeting bawat taon. Nagmamadali silang tumakbo. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa 100 Treasures Pavilion para bumili ng mga gamit. Kung mahuhuli tayo, baka maubusan na tayo ng stock. Teka, hintayin ninyo ako. Sa ilalim ng puno, dahan-daang inalis ni Austin Cloud ang eye mask. Phew, medyo owa na rin sila. Kalmado niyang pinaikot-ikot ang eye mask sa kamay. Mabuti na lang at maaga akong nakapag-imbak ng kaunti. Mula sa kung saan, lumundag si Ryan sa likuran niya at ginulat siya. Senior Brother Austin. Umupo si Austin Cloud at nakita ang masayang mukha ng kanyang junior brother. Junior Brother Ryan, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba bumili ng ilang immortal medicine o talisman? Tumayo siya. Itinuro ang sarili. Tinuruan ako ni senior brother ng sword technique na iyon. Kaya kailangan ko pa ba ng ibang bagay? Bumantong hininga si Austin Cloud. Nagpapaalala, may mas mataas pa sa mataas na bundok. Sa labanan, hindi ka pwedeng maging mayabang. Kung hindi, matatalo ka. Walang muwang pa ring sumagot si Ryan. Sa kompetisyong ito, naniniwala akong makukuha ko ang unang pwesto. Ayon sa patakaran, ang 3 mangganguna ay maaaring lumaban sa isang core disciple. Kung mananalo, ang patakaran sa pagkakataong ito ay medyo katulad ng nakaraang laban, na bahagyang nagpagulat kay Austin Cloud. Magiging bagong core disciple. Napabulalas si Austin Cloud. Junior Brother Ryan, seryoso ka ba? Muli niyang tiniyak. Sigurado. Tumpak. Narinig ko na maraming disipulo ang nakapila para hamanin ka. Ngumiti si Austin Cloud nang may panlilinlang. Kung sa laban, magkukunwari akong natalo para hayaan ang mga disipulong iyon na talunin ako, hindi ba't magiging madali kung matatanggal ang aking pagiging core disciple at makakabalik sa pagiging inner disciple? Kung ganoon, mas magiging komportable ang buhay ko. Tumawa siya ng napakasama, kahit na nanlalaki pa rin ang mga mata ni Ryan na nakatingin sa kanya. Hindi may kakaila na si Senior Brother Austin. Kaharap ang hamon ng maraming Junior Brother. Hindi man lang siya natataranta. Kayong mga nang mamaliit kay Senior Brother Austin. Maaga o huli, pagbabayaran ninyo ito. Sa sandaling ito, biglang umilo ang communication stone sa bulsa ni Austin Cloud. Austin Cloud, pumunta ka sa Flowang Cloud Hall. Hanapin mo ako. Agad niyang nakilala ang boses. Tinatawag ako ni Master. Kaya naman, mabilis siyang umalis. Junior Brother, magsanay kang mabuti. Ha, pupuntahan ko si Master. Masayang nagpaalam si Ryan. Senior Brother Austin, ingat. Sa isang iglap lamang,
Bumalik na siya sa tirahan ng Sect Master kasama ang ilang dahon. Master, pinapatawag ninyo po ako. Kalmadong nakaupo si Guo sa kahoy na mesa. Inutusan siya. Austin Cloud, umupo ka. Tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng mga sekta sa pagkakataong ito. Mayroon akong mahigpit na patakaran para sa iyo. Kumaibat ang bibig ni Austin Cloud sa gulat. Anong patakaran po? Mahinahong sinabi ni Guo ang kanyang nais. Hindi naman ito isang bagay na mahirap para sa iyo. Umaasa lamang ako na sa pagitan ninyong dalawa sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Makakamit mo. Nang marinig iyon ng binata, sumigaw siya bilang pagtutol. Hindi pwede. Hinding-hindi po pwede. Determinado na akong gamitin ang kompetisyong ito para bumalik sa pagiging inner disciple. Medyo nagalit ang kanyang master. Ang aking Azure Cloud Sword Sect ay may kabuuang 55 core disciples. Austin Cloud, kailangan mo lang maging mas masipag ng kaunti. Napakadaling maging isa sa 10 namunguna. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya. Nagpapaliwanag, Master, kung talagang may ganoong kakayahan ako, bakit hanggang ngayon ay nasa mababang antas pa rin ako? Malungkot na bumantong hininga si Guo. Austin Cloud, natatandaan mo pa ba kung bakit kita tinanggap bilang disipulo? Noon, sa entablado, nagpakita ka ng isang piraso ng sword chi. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ito ng iyong master. Bigla niyang pinaalala ang sandali kung kailan astig na tinalo ni Austin Cloud ang isang disipulo. Ang iyong sword daw ay hindi mas mababa kaysa sa sinumang core disciple. Naalala rin niya ang sandaling iyon at nagsisi. Sa simula, hindi ko sana dapat masyadong ginamitan ng lakas. Hindi ko inaasahan na 10% lamang ng aking lakas ang ginamit ko pero ganoon kalakas ang naging epekto. Kahit ganoon, pilit pa rin niyang iniiwasan ang nais na iyon. Master, ang sword daw noon ay pansamantala lamang. Kahit ngayon, kung ipapakita ko ulit ang sword technique na iyon, hindi ko na po kaya. Biglang dumilim ang mukha ni Guo. Hindi kaya gusto mong tumanggi sa iyong master. Matigas pa rin si Austin Cloud sa kanyang intensyon. Master, hindi ko po talaga kaya. Walang sino man ang makakapigil sa akin na bumalik sa pagiging inner disciple. Hindi pa tapos ang kanyang sinabi. Galit nang hinampes ni Guo ang isang libro sa mesa. Limitado ang lakas ng disipulo. HMPH. Talagang hindi mo magagawa. Ang kulay rosas na libro na may ilang talulot ng bulaklak ay napakapamilyar. Parehong namula ang pisngi ni Austin Cloud nang makilala ito. Master, ito po. Kumumpas si Guo at inihagis ang libro sa kanya. Basahin mo ito. Kinuha ito ni Austin Cloud nang hindi makapaniwala. Si Master, binabasa rin pala ito. Mabilis niyang binuklat ang bawat pahina nito. Pagkatapos ay bumulong. Yugo. Pagkatapos basahin. Napabulala si Austin Cloud nang may labis na kasabikan. Guo, master ko, nahihiyang tumalikod. Kayo po ang sumulat nito. Nagpatuloy siya. Kumuha ng isang tumpok ng papel na puro sulat mula sa loob ng kanyang damit. Ito ang 12 pahinang manuskrito na hindi pa naibebenta. Nanginginig ang buong katawan ni Austin Cloud dahil sa pagkabigla. Ang may akda ng paborito kong nobela, nasa tabi ko lang pala. At napakalapit pa naming master. Pagkatapos ay bigla siyang may napagtanto, na nagdulot ng pawis sa kanyang pisngi dahil sa matinding pag-aalala. Tinanong ni Austin Cloud siya. Master, sinabi ninyo sa akin ang bagay na ito, hindi kaya gusto ninyong. Kinuha muli ni Guo ang libro mula sa kanyang kamay na may napakatusong ngiti. Pagkatapos, ang bawat salitang sumunod ay tila tumatak sa isipan ng disipulo. Kung hindi ka makapasok sa top 20, ang kapalit nito. Inihayag niya. Papatayin ko ang Little Junior Sister. Ang pangunahing karakter sa librong ito. Ang sinabi ng kanyang master ay parang kidlat sa pandinig ni Austin Cloud. Papatayin ko ang Little Junior Sister. Ang pangunahing karakter sa librong ito. Ano? Si Little Junior Sister ang karakter na gusto ko. Agad siyang sumugod kay Guo at sinisi ito. Master, paano ninyo nagagawang pagpasyahan ang kapalaran ng karakter ng basta-basta? Mahaharap ba ninyo ang mga nagmamahal sa librong ito? Hindi pa tumigil si Guo. Kahit nanigas ang kanyang mukha. Bukod pa riyan, ipakakasal ko ang senior sister ng pangunahing karakter sa iba. Mas lalo pang nabigla si Austin Cloud. Sa sandaling ito, walang tigil na naglalaban ang kanyang kalooban. Iyon ang pangalawa kong paboritong karakter. Master, napakalupit ninyo.
Ngunit mabilis siyang natauhan mula sa pagkakatangay. Nagsalita si Austin Cloud. Binabantaan ang kanyang master. HMPH. Master, hindi ba kayo natatakot na sasabihin ko sa sect master ang tungkol sa pagsusulat ninyo ng nobela? Marahang binuksan ni Guo ang takip ng tasa ng tsaa. Ngumisi. Sumagot. Kung gayon, papatayin ko muna ang kababatang kaibigan ng pangunahing karakter sa harap niya. Sumakit ang dibdib ni Austin Cloud hanggang sa dumura siya ng dugo. Muling gumamit ng matatamis na salita ang kanyang master para akitin siya. Ngunit kung makapasok ka sa top 20, hindi lamang ako magiging mabuti sa mga karakter na gusto mo, kundi ipapakita ko pa sa iyo ang hindi pa nailalabas na manuskrito. Bukod pa riyan, ibibigay ko pa sa iyo ang ilang hindi pampublikong side story at ilang mga guhit na larawan. Sa harap ng toksong iyon, walang tigil na nanginginig si Austin Cloud. Sa huli, kinailangan niyang sumuko, ginulo ang buhok, bumantong hininga. Sige, sinabi ninyo iyan. Kailangan ninyong tuparin. Pagkatapos, lumabas siya at hindi sinasadyang nakasalubong si Q-Tian. Senior Brother Austin, may mukhang hindi may larawan sa pagkaasar. Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ng kasama at sinabi, Q-Tian, pinapatawag ka ng Hallmaster. Dala pa rin ang masamang loob na iyon. Umalis siya, na nag-iwan kay Q-Tian na puno ng mga tanong. Matagumpay na nakumbinsi ni Guo si Austin Cloud kaya't napakasaya niya. Kumpara sa iniisip ko, medyo tamad pa rin. Pumasok si Q-Tian sa sandaling ito. Nagulat sa kanya, nagbibigay pugay. Hallmaster, bakit po masaya kayo ngayon? Hallmaster, nakangiting inutusan siya ni Guo. Q-Tian, pumunta ka sa reflecting seal peak sa tabi. Ipaalam mo kay Senior Sister Melody Swordheart na nasa seclusion ng isang importanteng bagay. Ang susunod niyang alalahanin ay si Melody Swordheart. Ang batang iyon, masyadong nagsasanay ng walang tigil kaya nakalimutang tingnan ang anunsyo mula sa Jade Talisman. Agad na sumunod si Q-Tian at sumakay sa espada papunta sa reflecting seal peak. Opo, bumaba siya sa lupa ng medyo marahas. Tumayo sa harap ng isang saradong kahoy na pinto. Malakas na sumigaw si Q-Tian. Senior Sister Melody, si Q-Tian ng Flowing Cloud Hall ay humihiling ng audiency. Naghintay siya sandali, ngunit walang sumasagot, na nagpatingala sa kanya. Walang sumasagot, si Senior Sister Melody, talagang nasa seclusion state na siya. Katatapos lang niyang magsalita, isang malakas na spiritual energy ang nagtipon sa gitna ng ere. Ang hanging nilikha nito ay napakalakas. Na tila itutulak palayo ang mga nasa paligid. Lakas loob na pumasok si Q-Tian sa loob at malakas na tumawag. Senior Sister Melody, agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Iyon, isang kakaibang bagay ang lumulutang sa gitna ng ere. Tinatangay ang hangin at mga dahon. Ano iyon? Habang nanginginig pa siya sa takot, bumaba si Melody Swordheart sa lupa na may nag-aapoy na killer intent. Napakalakas ng sword power. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagtanong sa kanya na parang hihiwain siya. Nakita mo, muntik nang matambas sa takot si Q-Tian. Ngunit kailangan pa rin niyang magulat. Senior Sister Melody, wala po akong nakita. Ako po ay isang inner disciple mula sa Flowing Cloud Hall. Si Q-Tian, may utos po si Hallmaster na ipaalam sa inyo ang tungkol sa paparating na Heavenly Prodigy Grand Meeting. Inaanyayahan po kayo, Senior Sister Melody, na sumali sa kompetisyon ng sekta. Agad na nagbago ang ugali ni Melody Swordheart tungo sa isang kaakit-akit na anyo. Kaya pala, junior brother ka pala ni Senior Brother Austin. Kahit ganoon, malamig pa rin siyang ngumiti sa kanya at nagtanong. Wala kang nakita rito. Tama, takot na takot si Q-Tian. Sumigaw, wala po akong nakita. Wala po akong nakita. Hindi na niya binyuli pa ang junior. Hinayaan na niya itong tumakbo. Sige na. Alam ko na, maaari ka nang umalis. Pagkaalis ni Q-Tian, saka lamang bumantong hininga si Melody Swordheart sa sarili. Masyadong nakatuon sa pagsasanay ng espada. Kahit may pumasok na iba, hindi ko nalaman. Unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang labi nang maalala si Austin Cloud. Si Senior Brother Austin, napakagaling talaga. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay umunlad na naman ang aking sword daw. Muli niyang naalala ng may galit ang malagkit na halimaw na nahirapan siyang labanan noon. Kung ngayon ako lalaban sa mga papel na iyon sa ilalim ni Marcus Inc.
Kinontrol ni Melody Swordheart ang spiritual energy na umiikot sa kanyang daliri. Sa 3 hiwa lamang, mapupunit ko sila. Ang maliit na batong may nakaukit na letra ay nababalot pa rin ng kanyang spiritual energy. Nitong mga huling araw, kailangan kong magpatuloy sa masigasig na pagsasanay ng espada. Ngumiti siya ng mayabang. Senior Brother Austin, hintayin mo ako. Sa kompetisyon ng sekta, siguradong magugulat ka. Melody Swordheart. Samantala, si Austin Cloud ay naiinis pa rin. Sumisigaw. Nakakainis. Si Master. Hindi ko inaasahan na mangangahas siyang bantaan ako. Kinagat niya ang labi. Nagdadalamhati. Ang paghihiganting ito. Sa mesa ay nakalatag ang hindi mabilang na mga treasure na nakuha niya. Ang paggamit ng sword technique ay masyadong madaling magbunyag ng tunay na lakas. Mabuti na lang at flexible ang mga patakaran sa pagkakataong ito. Kaya gagamit ako ng ilang mga magic tool at treasures para manalo. Pero ganoon pa man, panalo pa rin. Sa ganitong paraan, hindi rin ako magiging sentro ng atensyon. Kinuha niya lahat ito, inilagay sa isang bag. Sa mga gamit na ito, kailangan ko lang ayusin ng kaunti ang lakas. Ang manalo ng ilang laban ay medyo madali lang. Ngunit habang inaayos ang mga gamit, napatingin si Austin Cloud sa isang bagay. Ang pulang batong iyon ay naglalabas ng bahagyang liwanag. Ito ang nawawalang hiyas ni Evil Cloud Ancestor. Ang kumikinang na pulang bato ay lalong nagpaganda dito. Akmang aabutin na ito ni Austin Cloud. Ngunit nagsalita ang bato. Kunin mo ako. Tutulungan kitang makamit ang lahat. Sinasalamin nito ang imahe ng taong nasa harap. Inaakit siya. Hanggat ipapasok mo ang iyong kaluluwa sa aking katawan, mabibigyan kita ng walang kapantay na paglikha at cultivation. Kung may gusto kang makuha, kukunin ko ito para sa iyo. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon, na nagpainis kay Austin Cloud. Halika na, halika na. Kahit halatang naiinis si Austin Cloud, lalong lumakas ang magic power mula sa pulang bato. Hanggat maglalagay ka ng kaunting spiritual energy, makakakuha ka ng walang hangganang lakas. Halika na, angkinin mo ako, angkinin. Direkta niyang inihagis ito sa lupa. Angkinin mo ang ulo mo. Kung magdadaldal ka pa, kukuha ako ng pamalo at dudurugin kita. Nahulog sa lupa ang pulang bato. Pagkatapos ay pansamantalang tumahimik. Nagulat itong lumipad pa itaas. Tinatanong siya, ikaw, hindi mo tinatanggap ang mga benepisyong inaalok ko. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ngumisi si Austin Cloud, na nagpahiya sa misteryosong nilalang. Ilang benepisyo lang iyan. Akala ko kung anong walang kwentang advertisement. Pagkatapos, mas maraming lakas ang lumabas mula sa bato. Tinaasan niya ito ng kilay. Nagtanong, ano ka ba talaga? Nang marinig ang kanyang tanong, nagkaroon ng pagkakataon ang misteryosong nilalang na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang inyong lingkod ay ang Demon Realm Heavenly Demon. Heaven Reaching Great One. Tiningnan ni Austin Cloud ang bagay sa harap ng may pagkainip. Anong Heaven Reaching Great One? Ngayon ko lang narinig. Nagalit ang pulang hiyas. Bastos. Ako, ang inyong lingkod. Noon ay kasama ng Demon Sect na pumunta sa mundong ito. Pagkaalis ng Demon Sect, nanatili pa rin ako dito. Kung pag-uusapan ng katayuan, ang mga cultivator ng Kang Yuan Realm ay dapat magalang na tawagin akong Great One. Lalong ngumisi si Austin Cloud. Nang hahamak, kaya pala iniwan ka. Nakarating na sa sukdulan ang galit ni Heaven Reaching Great One kay Austin Cloud. Ikaw, isa lamang siyang hiyas kaya't lumipad lamang siya sa paligid ni Austin Cloud. Sumisigaw. Nang ahas kang insultuhan ang inyong lingkod. Kung may kakayahan ka, ipasok mo ang iyong spiritual energy sa heaven-reaching jade na ito. Kailangan kong ipakita sa iyo kung ano ang paggalang. Ngunit nagpakita siya ng interes nang makita ang mga daloy ng spiritual energy na lumalabas sa paligid nito. Sa loob ng heaven-reaching jade ay isang lihim na espasyo. Sinasalamin ng pulang hiyas na parang salamin ang mukha ni Austin Cloud. Si Heaven Reaching Great One ay napakayabang pa rin. Ano? Itong batang ito. Hindi kaya natatakot kang pumasok. Hindi nagsalita si Austin Cloud. Marahan lamang na ipinasok ang isang daloy ng kanyang lakas sa loob. Unti-unti, lalo itong lumakas. Sa harap ng kanyang kalmadong ugali. Ano ang ikakatakot? Pagkatapos, agad siyang lumipat sa spatial region ng Heaven Reaching Jade. Lumulutang sa ere. Lumingon si Austin Cloud.
Pinapanood ang mga itim at lilang apoy na unti-unting nagtitipon. Sa harap niya ay lumitaw ang isang malaking mukha na may magkakros na kilay. Kayong mga hamak na lahi. Hindi ko inaasahan na mangangahas ka talagang pumasok dito. Bahagyang ngumisi si Austin Cloud nang hamanin niya ito. Bakit mukhang kaawa-awa ka? Wala ka man lang katawan. Nagalit si Heaven Reaching Great One. Tumutol sa kanya. Bastos. Ako ang Heaven Reaching Demon Sovereign. Isang hamak na lahi tulad mo. Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan sa akin. Ipinag-cross ni Austin Cloud ang mga braso. Nagtataka, bakit naging Demon Sovereign na ang pangalan? Ikaw, ipinaliwanag ng nasa harap niya. Tama na ang salita, ang Heavenly Demon ay ang lahi. Ang Demon Sovereign ay ang titulo. Ang Heaven Reaching Great One ay ang pangalan. Dahil naiinip, malaki siyang humikab. Bakit kailangang maging komplikado? Pagkatapos ay tiningnan ni Austin Cloud ang mga nagniningas na daloy ng spiritual energy sa paligid nito at binigyan ito ng pangalan. Nakikita ko, kulay lila ka sa labas. At isa ka pang heavenly demon. Kung gayon, tatawagin kitang Purple Devil. Ayos ba? Hindi nasiyahan dito si Great One Heaven Reaching. Hoy, ikaw, magsalita ka ng maayos sa iba. Tawagin mo akong Heaven Reaching Great One. Patuloy pa ring ngumingiti si Austin Cloud nang may panlilinlang. Sige, Purple Devil. Walang magawa ang matanda kay Austin Cloud kundi magmura. Walang hiya kang bata. Pagkatapos, ibinuka niya ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Binyantaan siya. HMPH. Makakapagyabang ka lang sandali. Ako ang namumuno sa espasyong ito. Akala mo ba, dahil nakapasok ka rito, makakalabas ka na basta-basta? Tinanong siya ng binata nang may pang-aasar. O, kung gayon, paano makakalabas dito? Biglang namutla si Heaven Reaching Great One. Lumingon sa ibang direksyon. Sumagot, una, kailangan ng aking pahintulot, ngunit sa ugali mong iyan. Ang palabasin ka ay isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Ang matalas na mga mata ay lumingon. Nakatitig sa kanya. Nagpatuloy. Pangalawa, makipagpalitan ka sa akin. Kayamanan, magagandang babae, katayuan, cultivation level. Alin ang pipiliin mo? Lihim na tumawa si Austin Cloud. Pagkatapos, may kumikinang na mga mata. Nagmungkahi siya. Maaari mo ba akong bigyan ng mahabang buhay na 300 taon? At habang buhay na makakaiwas sa trabaho? Nang marinig iyon ni Heaven Reaching, nag-alangan siya. Pahabain ang buhay. Hindi ko kaya. Nang marinig ang sinabi niya, nagpakita ng dismayadong anyo si Austin Cloud. Walang silbi. Muntik nang sumabog sa galit ang matanda dahil sa pang-aasar niya. Ngunit pinigilan pa rin para makipagpalitan. May iba ka pa bang kahilingan? Sinubukang himasin ni Austin Cloud ang baba. Nag-isip. Pagkatapos ay nagsalita. O kaya naman, pwede bang maglabas ka pa ng ilang bagong volume para mabasa ko? Tulala si Heaven Reaching. Isang question mark ang lumitaw sa kanyang ulo. Ano iyon? Naghalungkat siya sa manggas. Iyon pala ay isang napakasikat na nobela sa labas. Kinamot niya ang ulo. Tumatawa ng masaya. Bukod pa riyan, si Master ko ang may akda ng librong iyon. Nanlilisik ang mga mata ni Heaven Reaching. Sumisigaw sa kanya. Sino ang magbibigay sa iyo ng ganyang klaseng kahilingan? Nakipagtalo si Austin Cloud sa kanya. Masyado kang walang silbi. 2 simpleng kahilingan lang. Hindi mo pa magawa. Naabot na ang hangganan ng pasensya ni Heaven Reaching dahil sa pang-aasar niya. Na nagtulak sa kanyang gumawa ng desisyon. Hinding-hindi mo ako tatawagin ng Heaven Reaching Great One. At ayaw mo pang makipagpalitan sa akin. Kung gayon, ikukulong kita rito magpakailanman. Patuloy siyang nagsasalita ng malakas. Na labis na ikinainis ni Austin Cloud. Hahayaan kitang mamatay sa takot at gutom. Hahayaan kitang maduraj ang laman at buto. Damaloy ang dugo na parang ilog. Biglang isang malaking kamay ang lumitaw at mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig. Alam niyang spiritual energy iyon mula kay Austin Cloud. Kaya't labis siyang nataranta. Ikaw, paanong nahawakan mo ang aking spirit body? Ang 2 daliri niya ay nakataas. Nag-chant, habang ang bibig ay nagtatanong sa kanya ng isang bagay. Kapag may pahintulot mo, makakalabas na. Tama. Puno ng pawis ang mukha ni Heaven Reaching. Ngunit matigas pa rin ang bibig. Gusto mo akong saktan, maliban kung malalampasan mo ang mga batas ng Great daw. Kung hindi, hindi mo ako masasaktan.
Ngunit ang mga salitang iyon ang magpapagsisi sa kanya sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil isang kidlat ang dumaan sa harap niya. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay para lumikha ng isang daloy ng kuryente. Ang mukha ay dumilim. Napakatakot. Ganoon ba? Kung gayon, nagkataon lang pala. Kahit kulay lila na ang spirit body ni Heaven Richeng. Ngayon ay mas lalo pa siyang namutla. Tungkol sa mga batas ng Great daw. Ano? Ang sword chi na ito. Sa paligid ni Austin Cloud ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag. Habang ang hangin na humahalo sa kidlat ay patuloy na lumalabas mula sa kanya. Mabuti na lang at may kaunti rin akong nalalaman tungkol dito. Agad siyang nakabalik sa labas. Ang banayad na hangin ay umikot sa paligid niya bago maglaho. Hawak ni Austin Cloud ang Heaven Richeng Jade. Nakangiti, hindi ko inaasahan. Sa pagkakataong ito ay nakapulot pa ako ng isang hindi inaasahang bagay. Naalala niya kanina, binugbog niya si Heaven Richeng hanggang sa maluha itong isuko ang mga gamit. Great One Austin Cloud. Itong mga magic treasures na ito. Nasiyahan siyang sumagot. Pwede na. Agad niyang itinago ang hiyas sa loob ng kanyang damit. Nakaramdam ng mas kapanatagan. Sa mga magic treasures na ito mula kay Purple Devil. Hindi na kailangang mag-alala sa laban. Pagod na humikab si Austin Cloud pagkatapos ng matagumpay na pangingikil. 2 araw pa bago ang kompetisyon. Ngayon, kailangan kong samantalahin ang oras para magpahinga. Sa ibang lugar, malalim sa loob ng gubat, malamig na hangin ang umiihip sa bakanteng pasukan ng kuweba. Isang cultivator ang may ginagawang kaina-hinala habang nakaupo sa harap ng isang salamin. Sa loob ng salamin, umalingaw-ngaw ang boses ng isang tao. Sa kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito, gaano ka kasiguradong mananalo? Bamulong ang isa. Sumasagot, sa treasure na bigay ng inyong kamahalan. Ang makapasok sa top 5 ay hindi problema. Muling nagsalita ang misteryosong nilalang. Napakabuti. Noon, maswerte at dahil sa iyo bilang especially iya. Nabawi ko ang Blood Essence Pearl. Napakatapat ng cultivator. Nanunumpa, kung hindi dahil sa pagligtas ng inyong kamahalan noon. Hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Haharapin ko ang lahat ng pagsubok para sa inyong kamahalan. Tumawa ang boses nito. Talagang may puso ka. Muling pinaalala ng misteryosong nilalang ang kanilang kasunduan. Kapag nanguna ka sa Heavenly Prodigy Meeting, dadalhin kita palayo sa Asher Cloud Sword Sect. Kumunat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsalita, inyong kamahalan. Huwag kayong mag-alala. Lumuhad ang cultivator sa harap niya. Nagpapahayag ng katapatan. Kahit ano pa ang kapalit, siguradong tutuperin ko ang utos. Nang marinig iyon ng nilalang, ngumisi ito. 2 araw pagkatapos, sa Asher Cloud Sword Sect, maraming cultivator ang nagtipon sa palaruan. Ngayon ay talagang isang magandang araw. Mula sa mataas na plataporma, binati ni Elder Wen Jian ang mga disipulong tinanggap ng Asher Cloud Sword Sect nitong mga nakaraang taon. Ngayon, nagtipon kayong lahat dito. Ang kompetisyong ito ay hindi lamang para subukan ang inyong lakas sa paglilinang sa loob ng matagal na panahon. Kundi mas mahalaga, para hanapin ang pinakamalakas na disipulo ng Asher Cloud Sword Sect. Ipinaliwanag din niya ang mga patakaran sa lahat ng kalahok, kumpara sa kompetisyon noong mga nakaraang taon. Sa laban sa pagkakataong ito, maaaring gumamit ng mga talisman, immortal medicine, treasures, o formations. Nakatayo si Ryan sa ibaba. Nakikinig kay Elder Wen Jian. Labis na nasa sabik, ang kailangan lamang gawin ng lahat ay maging malakas na kalaban at makamit ang pinakamataas na pwesto. Ang mga may mas mataas na katayuan ay magkakasamang nakaupo sa isang panig. Ngunit kahit sino paman, hinding-hindi dapat sadyang saktan ang kapwa-disipulo. Ang mga Hallmaster at Grand Elders ang magbabantay sa laban ng lahat para maiwasan ang malubhang pinsala sa mga disipulo. Itinaas ni Elder Wen Jian ang kamay para pakawalan ang kanyang spiritual energy. Kung gayon, pagkatapos nito, ang laban ng mga inner disciple ay agad na magsisimula. Ang kanyang teknik ay sumabay sa hangin. Lumilikha ng mga kumikinang na liwanag sa kalangitan. Unti-unti itong bumuo ng mga karatula na may nakaukit na pangalan ng mga kalahok. Pagkatapos ay lumipad ito pababa para tumama sa kani-kanilang may-ari. Ang Jade Tablet sa inyong kamay ang simbolo ng laban ng bawat isa. Natanggap na rin ni Ryan ang kanyang Jade Tablet. Binasa ang pangalang nakasulat dito. Jia Ling No. 1.
Ilang ibang kalahok ay medyo naguguluhan matapos makita ang kanilang pagkakasunod-sunod. Yi Sanliu, Bing Siqi, binuksan ang palaruan kasabay ng hudyat mula kay Elder Wen Jian. Ang mga may jade tablet na sabay na umilo ay aakyat sa entablado para lumaban. Agad na may 2 taong umakyat at humugat ng espada. Unang round, Zhang Ting ng Hidden Mirror Hall at Bison ng Blue Moon Hall. Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa ibaba. Go, go. Nakaupo si Lantong sa tribuna. Nasa sabik na nagtanong sa katabing si Dongjing. Hall Master Dong, ano sa tingin mo ang 2 inner disciple na ito? Ngumiti siya. May kaunting potensyal din. Biglang nagsalita si Guo na nasa tabi. Sa spiritual energy ng mga inner disciple. Napakakalma ng kanyang mukha. Habang pinapanood ang laban, nagkokomento. Ang laban ay pinakamatagal na kasing tagal lamang ng pag-inom ng tsaa. Ang labanan sa entablado ay napakatindi. Puno ng alikabok. Ang ibig sabihin ni Hall Master Go ay ang Mangganguna. Patuloy silang naglalaban habang isang ibon ang lumilipad patungo dito para manood ng laban. Sa araw na ito ay malalaman na. Susunod, inaanyayahan. Bumalik si Austin Cloud sa sekta ng palubog na ang araw. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang kompetisyon. Susunod. Inaanyayahan, susunod. Inaanyayahan. Nang kakaunti na lamang ang natitira. Saka lamang nagsimula ang tunay na laban. Kasama ang 2 kilalang mukha. Si Yang Kai ng Moon Spirit Hall at si Zin Ryan ng Wind Spirit Hall. Hawak ni Ryan ang espada gamit ang isang kamay. Nakatayo ng tuwid. Napakaseryoso. Ang huling laban sa pagitan ng mga inner disciple ay magsisimula na ngayon. Mula sa itaas, nakatingin si Austin Cloud. Medyo nagulat. Malapit nang matapos. Tiningnan niya ang kanyang matalik na kapatid na nakatayo sa entablado. Ngumiti siya ng mainit. Magaling. Junior Brother Ryan. Hindi ko inaasahan na talagang nakapasok ka sa huling round. Isang mapanganib na hiwa mula sa kalaban ang inilabas. Ginamit ni Ryan ang 2 kamay para salagin ang pagbagsak ng espada ni Yang Kai. Tumalsik silang 2, lumilikha ng isang hindi nakikitang presyon na nagpahanga sa mga tao. Zhang Ting ng Moon Spirit Hall ay nasa ika-5 antas ng Spirit Palace Realm. Tahimik niyang pinuri ang kanyang junior brother. Mas mataas pa ng 1 antas kaysa kay Ryan. Sa sandaling ito, nakuha ni Ryan ang kalamangan. Walang tigil na inaatake ang kalaban. Kahit na ang mas mataas na realm ay nagbibigay ng nakamamatay na presyon. Ang sword technique ni Junior Brother Ryan ay napakapino. Sa pakikipaglaban sa core disciple, malinaw na nakakuha siya ng isa pang layer ng sword intent. Napakatatag pa rin ng kanyang tindig. Hindi nagpapakita ng anumang butas. Tinuruan ko lamang si Ryan ng ilang sword techniques. Pero nagawa niyang gamitin ito ng ganito. Umunlad kahit sa gitna ng labanan. Napaka-talented talaga. Kung maganda ang kanyang ipapakita, malaki ang posibilidad na tanggapin siya ni Hall Master Feng Tian bilang core disciple. Muling iwinasiwas ni Yang Kai ang kamay. Itinaboy ang atake ng kalaban. Inilagay niya ang isang kamay sa likod. Itinutok ang espada sa harap. Nagmungkahi. Junior Brother Zin, sapat na ang pagsubok. Ilabas mo na ang iyong huling teknik para tapusin ang laban. Pinunasan ni Ryan ang pawis sa pisngi. Pagkatapos ay sumagot. Sige, iyan din ang nasa isip ko. May hawak na talisman si Yang Kai sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay sinunog niya ito gamit ang kidlat para gamitin. Ang mga cultivator na nanunood ng laban ay napabulalas sa gulat. Soul Gathering Vitality Talisman. Ngunit sa maikling panahon, kayang sunugin ang spiritual energy at spiritual sense ng katawan. Magpakawala ng ganoong kalakas na puwersa. Gusto talaga ni Senior Brother Yang na gamitin ang ganitong uri ng spirit talisman na sumusunog ng bloodline. Hindi rin nagpatalo si Ryan. Kumuha ng isang pil. Mabilis niya itong nilunok. Agad na nawala ang pakiramdam ng pagod. Sa halip, malakas na sumabog ang spiritual energy. Ito ang explosive chi pill. Hindi ko inaasahan na may iba pang teknik si Junior Brother Zin. Kahit 3 grado lamang ito. Ang epekto nito ay masasabing katapat ng Soul Gathering Vitality Talisman. Nagsimulang gumalaw ng espada si Yang Kai ng napakatalino. Gamit ang Moon Spirit Sword Crescent Moon technique. Junior Brother Zin, mag-ingat ka. Hindi nagsalita si Ryan. Itinutok lamang ang lakas sa kanyang espada. Wind Spirit Sword Silver Dragon.
Nagbanggaan ang dalawang daloy ng lakas. Naglaban ng matindi na parang pupunitan ng espasyo. Dumilim ang mga mata ni Austin Cloud. Tapos na ang laban. Naapektuhan pa ng dalawang atake ang paligid. Kaya't ang mga cultivator na malapit ay napapikit na lamang para umiwas. Makapal ang alikabok sa buong palaruan. Unti-unting lumitaw ang anino ng natalo. Si Ryan. Sugatan ang mukha. Itinusok niya ang espada sa lupa. Nagsalita. Natalo ako. Nakatayo pa ring matatag si Yang Kai. Mapagkumbaba siyang nagsalita sa batang disipulo. Mas lamang lang ako sa iyo ng kaunting spiritual energy. Bahagya rin siyang nasugatan. Bukod pa roon, kailangan niyang huminga habang nagsasalita. Kung pareho tayo ng realm. Hindi katakataka kung matatalo ako. Nagulat na tumingala si Ryan. Talaga, biglang naalala niya ang mukha ni Austin Cloud. Senior Brother Austin, kung wala ang iyong gabay. Habang buhay kong hindi maaabot ang sword daw na ito. Ang huling anunsyo ay umalingaw-ngaw na. Ang labanan sa pagitan ng mga inner disciple ay nagtapos na. Ang nagwagi ay si Yang Kai ng Wind Spirit Hall. Umalingaw-ngaw ang pagbati mula sa ibaba. Binabati kita, Senior Brother Yang. Magaling din si Junior Brother Zin. Tinaasan ng kilay ni Elder Wen Jian. Nagkomento. Talagang dalawang talentadong disipulo. Lumingon siya. Nagsalita kay Yuzin. Isang matatag ang pundasyon. Isang mas may talento. Pareho silang may karapatang maging core disciple. Fairy Yuzin. Ipinapasa ko na sa iyo. Marahan niyang itinuro ang daliri. Ipinadala ang kanyang spiritual energy. Ito naman talaga ang aking tungkulin. Parehong nabuhayan ng loob ang dalawa. Napabulalas. Ang mga sugat at spiritual energy, parehong bumalik na. Nagsalita ang tagapamahala ng laban kay Yang Kai. Ikaw ang nanguna sa kompetisyong ito. Ayon sa patakaran, maaari kang pumili ng isang core disciple na gusto mong hamanin. Kung mananalo ka, papalitan mo ang kanyang posisyon bilang core disciple. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay nagsalita, pinipili ko, tulad ng inaasahan ni Austin Cloud. Napunta sa kanya ang tingin. Si Austin Cloud ng Flow ang Cloud Hall. Ang ibang mga disipulo ay mahinang nagbulungan. Si Senior Brother Austin, bilang core disciple. Pero ang kanyang lakas ay nasa pinakamababa sa Heavenly Prodigy ranking, ika-6 na antas lamang ng Spirit Palace Realm, marahil siya ang pinakamahinang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Si Senior Brother Austin, siguro ang pinakamahinang core disciple laban sa nangungunang inner disciple. May magandang palabas na mapapanood. Bumaba si Austin Cloud sa entablado. Array, ang bilis naman. Ako na pala ang lalaban. Magalang pa ring yumuko si Yang Kai sa kanya. Senior Brother Austin, sana po ay magbigay kayo ng gabay. Nasiyahan si Austin Cloud. Magaling, magaling. Biglang bumantong hininga si Ryan na nasa tabi. Pagkatapos ay nagpaalala kay Yang Kai. Senior Brother Yang, mag-ingat ka. Medyo nalito siya. Ha, ano ang ibig sabihin ni Junior Brother Zin? Bakit parang may masamang pakiramdam ako? Tungkol naman kay Austin Cloud. Nakangiti pa rin siya ng napakabait. Ha, lumipad ang mga ibon sa itaas nila. Kasabay ng boses ng tagapamahala ng laban. Magsimula na ang laban. Hindi pa agad umatake si Yang Kai. Sa halip ay nagsalita muna. Senior Brother Austin, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Medyo mayabang si Austin Cloud. Oh, kung gayon, isang karangalan para sa akin. Ngunit ang mga mata at mukha ni Yang Kai ay hindi kasing saya ng inaakala niya. Sa totoo lang, ang mga kilos mo ay labis na nakakadismaya sa akin. Nagsimula siyang magkwento ng kanyang paglalakbay. Isa lamang akong inner disciple. Ngunit ang puso ko ay nasa daw. Dahil lamang sa pagnanais na maging core disciple. Araw-araw akong nagugutom at nagpupuyat. Hindi kailanman nagpabeya. Bumantong hininga si Austin Cloud. Mukhang nahuhulaan ko na ang gusto mong sabihin. Agad na nagsalita ng malakas si Yang Kai. At ikaw, bilang isang core disciple, lagi mong gusto ang istilong 9 AM trabaho, 5 PM uwian. Hindi ka kailanman nagseryoso sa pagsasanay. Ang eksena kung saan nakahiga siya sa ilalim ng puno habang nagsasanay ay labis na ikinainis ng inner disciple na tulad niya. Sa oras ng paglilinang, nagsasayang ka rin ng maraming oras sa pagtatamad. Naisip ni Austin Cloud, talagang naiintindihan mo ako. Nagsimula siyang magpasok ng spiritual energy sa kanyang espada. Marahas na nagsasalita,
Ang mga duwag mong kilos ay hindi karapat-dapat sa ating Azure Cloud Sword Sect. Tatalunin kita. Pagkatapos ay magiging susunod na core disciple. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Sa paligid niya ay mga talisman na lumilipad paikot. Hindi ko inaasahan na ang aking 9 AM to 5 PM ay nagpapahirap sa iyo ng ganyan. Hindi na naghintay pa si Yang Kai. Nagsimula ng sumugod. Senior Brother Austin, tingnan mo ito. Lihim na ngumisi si Austin Cloud. Bumulong siya sa bibig para lumikha ng isang harang na dahon sa paligid niya. Nang sumugod si Yang Kai, tumama ang atake sa protective layer na iyon. Nagulat ang inner disciple. Pagkatapos, pilit pa rin siyang humiwa ng maraming beses. Ngunit lahat ay walang epekto. Napilitang umatras si Yang Kai sa harap ng matibay na depensa ni Austin Cloud. Ang ibang mga disipulo ay napanganga. Samantala, tumayo si Dongjing na may galit na mukha. Talagang walang galang. Ang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect ay pinahahalagahan ang landas ng espada. Hindi matatalo sa landas ng espada na ito. Buhay at kamatay dahil sa mga hiwa ng espada. Itinuro niya si Austin Cloud at pinagalitan. Tingnan mo itong si Austin Cloud. Nagtatago sa likod ng talisman. Ang ganitong kilos, may karapatan pa ba siyang magsanay ng espada? Talagang nakakahiya sa ating Azure Cloud Sword Sect. Ngunit may ibang boses na sumingit. Tumutol sa opinyon. Ang ibig sabihin ba ni Hall Master Dong ay ang Azure Cloud Sword Sect ay maaari lamang magsanay ng sword daw at hindi maaaring magsanay ng anumang defensive techniques? Diretsahang sinisi siya ni Guwo na nasa tabi. Kung lahat ay kasing padalos-dalos mo. Matagal nang nawala ang Azure Cloud Sword Sect natin. Namula ang mga ugat sa mukha ni Dongjing. Hall Master Gu, ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling ito, sumingit si Elder Wen Jian para pigilan ang alitan nila. Tama na. Ang kompetisyong ito ay paghahanda para sa paparating na Heavenly Prodigy Grand Meeting. Hindi na kailangang magsalita pa. Ipinagtanggol niya si Austin Cloud. Kung pinili ni Austin Cloud ang ganoon, may dahilan siya. Hanggat mananalo. Ano ang masama doon? Sa sandaling ito, hinarap siya ni Yang Kai. Nagsasalita muli na may tono ng hinanakit. Senior Brother Austin, ikaw, bilang isang core disciple, kinagat niya ng mahigpit ang ngipin. Nanginginig, laban sa isang inner disciple na tulad ko. Nangangahas ka lamang magtago sa loob ng talisman. Pagkatapos ay dala ang galit na iyon. Sumugod siya. Anong pinagkaiba ng kilos na ito sa isang pagong? Marahang tumagos ang kamay ni Austin Cloud sa harang na dahon. Eksakto niyang nahuli ang talam ng espada ni Yang Kai, na nagpatunaw sa proteksyon sa paligid. Nagulat ang inner disciple na si Yang Kai. Gustong umatras ngunit hindi makakilos. Medyo seryoso si Austin Cloud. Inalis ang kanyang talisman. Nagsalita, kung gusto mong harapin ako ng ganito, ngunit bibigyan pa rin kita ng isang pagkakataon. Ang mga tao sa ibaba ay naiinip na. Sa wakas, kikilos na siya. Malapit na akong antukin dito. Tanging si Ryan lamang ang pilit na mumingiti para batiin ang malas na si Yang Kai. Senior Brother Yang, good luck. Walang muwang pa rin si Yang Kai nang magpakita ng tuwa sa sinabi ni Austin Cloud. Senior Brother, sa wakas, kikilos ka na rin. Pinanatili niyang kalmado ang sarili. Pagkatapos ay ipinagdikit ang dalawang kamay. Paumanhin sa mga nasabi ko kanina. Medyo walang galang. Sana hindi ninyo dinamdam. Senior Brother, palakaibigang nagsalita rin si Austin Cloud. Ang mga bagay kanina, kalimutan na natin. Naiintindihan ko. Isang hindi gaanong masayang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga salita ay napaka-mapagpatawad pa rin. Maliit na bagay lang iyon. Siyempre hindi ko didibdiban. Muling itinutok ni Yang Kai ang kanyang spiritual energy sa espada. Kasabay nito ay lumikha ng hindi mabilang na iba pang malalaking espada. Kung gayon, sana magbigay kayo ng gabay. Senior Brother. Pagkatapos, naglabas si Austin Cloud ng isang fire talisman. Hawak ito sa kamay. Nagulat ang ibang mga disipulo na nakatingin. Anong talisman iyan? Ngayon ko lang nakita. Pagkatapos, ang kanyang talisman ay lumikha ng hindi mabilang na mga bolang apoy na lumulutang sa ere. Ang bilang ay patuloy na damadami at lumalakas, na nagpatakot sa mga nanunood. Isang talisman lamang, pero hindi inaasahang makapaglalabas ng ganoong karaming spiritual energy. Unang tumama ang mga sword strike ni Yang Kai sa mga bolang apoy.
Ngunit parang hangin lamang itong dumaan at natunaw. Ngayon, nagsimula ng matarante si Disipulo Yang. Mahigit kalahati pa ang natitira. Paanong nangyari ito? Itinuro ni Austin Cloud para utusan ang mga bolang iyon na lumipad. Nagtipon sila para maging isang napakalakas na agos. Bumabagsak kay Yang Kai. Hindi siya makaiwas at wala ring defensive technique. Kaya't napasigaw na lamang siya. Lalabanan ko ito. Dumura siya ng isang bibig ng dugo. Inilipat ang kanyang spiritual energy. Naging kulay pula. Tumalsik ang dugo sa espada. Kasama ang bagong lakas. Kaya't lalo itong lumakas. Hamampas si Yang Kai ng paalang sa haligi ng apoy. Ngunit masyadong malaki ang agwat ng lakas kaya't muli siyang natalo.